Isang dalaga ang inangkin ng isang gwapong lalaki matapos niyang mapadpad sa gilid ng dalampasigan na pagmamay-ari nito. Malaman kaya ng lalaki na quadruplets ang naging bunga ng minsang naganap sa kanila? Ating alamin ang buong kwento. Good morning, tita. Magalang nabati ni Shari sa kanyang tita Marieta paglabas ng kanyang silid. Nadatnan niya ito sa komedor at nagluluto ng almusal. May isang maid sa bahay pero nakagawian na nitong ipagluto ang asawa at nag-iisang anak na si Nicole. Simula nang maulila siya sa magulang, kinupkup na siya ng tita Mayet niya na kapatid ng kanyang ina at hanggang ngayon hindi pa siya pinapayagang bumukod ng tirahan. At heto, ikakasal na siya sa 2 years boyfriend niyang si Alfon. Bihis na si Shari na mga sandaling yun dahil may lakad sila ng nobyo. Dadaanan siya nito sa bahay at sabay tutungo sa dressmaking para sa kanyang trahe de boda. O ang aga yata ng pamangkin ko, may lakad ba kayo ni Alfon? Abala ito sa paghahalo ng sinangag nang lingunin siya. Yes, tita. Ganito pala kabisi ang ikakasal, no? Nakaka-pressure. Natatawa siya nang umupo sa isang silya matapos magtimpla ng sariling kape. Naku, hindi mo na itatanong nung ikasal kami ng Tito Lance mo. Ang gusto pa niya sa ibang bansa. Mabuti na lang kulang kami sa budget. Ayun, hindi natuloy. Lalo itong humagalpak ng tawa. Sadyang masiyahin ang kanyang tita Mayet at sanay na siya rito. Masayang kausap na para bang sila magkaibigan. Nahawa naman si Shari sa malakas nitong tawa kaya sinabayan ito ng dalaga. Parang narinig ko ata ang pangalan ko ah. Noon ay sumulpot sa digaanong kalakihang komedor ng pamilya ang kanyang Tito Lance. Tulad niya, bihis na rin ito't nakaligo na. Manager ito sa isang bangko at ang kanyang tita naman ay sa bahay lamang. Siya ay nagtatrabaho bilang empleyada sa isang kumpanya kung saan niya nakilala si Alfon na kanyang boyfriend ngayon at magiging asawa na. Napag-usapan kasi namin ng tungkol sa kasal nitong si Alfon at Shari. Naalala ko nung ikakasal tayong hindi nasunod sa gusto mo dahil nga kinapos tayo ng budget. Naghahain na ito nang sabihin iyon. Maging ang tiyuhin niya ay napatawa din. Nagkataon lang noon na matagal na naaprubahan ng loan ko pero kumaagang dumating, panigurado. Hindi mo makakalimutan ang memory natin sa Switzerland. Pagmamayabang ng asawa nito na ikinatawa nilang lahat pero nahinto nang pumasok si Nicole sa komedor, ang kaisa-isang anak ng mag-asawang Fornias. Ano bang ingay yan kay aga-aga? Nakasimangot ito't wala sa mood, padaskul pang umupo sa harap ng mesa. Buti naman at gising ka na rin. Punahan ni Tita Mayet sa anak niya. Sumabay ka ng mag-almusal, di ba maaga ka ngayon sa school? Pagpapaalala pa nito kay Nicole. Yes ma, pero dahil gising na ako, ano pa nga ba? Nakasimangot pa rin ito. Eh anak, nahuhuli ka kasi sa balita. Ikakasal na si Alfon at ang ate Shari mo. Singit naman ni Tito Lance. Napatingin ito sa kanyang gawi at halatang nagulat. Mag-aasawa ka na, Shari? Tanong nito na para bang umasim ang timpla ng muka. Kahit mas matanda siya rito ng 3 taon, hindi niya narinig na tinawag siya nitong ate. Dati naman ay close sila, pero tila nagbago ang pakikitungo nito nang minsan niyang ipakilala kay Alfon. Simula kasi noon, hindi niya na ito nasasamahan sa gusto nitong puntahan. Wala na rin silang banding magpinsan at kung gaano na sila katagal ni Alfon, gano'n na rin katagal na halos malayo ang loob dito sa kanya na binabaliwala lamang ni Shari. At buhat ng pagplanuhan nila ni Alfon ng pagpapakasal ay hindi niya ito nakakausap. 3 araw kasi itong nasa outing kasama ang mga kaibigan. Si Alfon ang may gustong lumagay na kami sa tahimik. Tugon niyang nagsimula ng mag-almusal. Ba't naman kayo nagmamadaling dalawa? 22 ka pa lang. Lalong nalukot ang mukha nito. Nasa tamang edad na ang ate Shari mo, Nicole. Singit ni Tito Lance. Eh pa, bakit pagdating kay Shari ang luwag ninyo ni Mama? Ako bago nag-boyfriend, kailangan ko munang umabot ng 19. Pabalang nitong Saad. Nasunod pa rin naman ang gusto mo ah. Baka hindi mo alam na natuklasan namin ng mama mo na may boyfriend ka ngayon. Singit na naman ito. Pakiramdam ni Shari. Uminit lalo ang ulo ni Nicole sa sinabi ni Tito Lance. Hindi rin nakaligtas sa kanya ang masama nitong sulyap na ipinukul sa kanya. Okay, panalo na naman si Shari. Padabog itong tumayo mula sa harapan ng mesa tsaka tumalikod. Nicole, bumalik ka rito. Inis na tawag ni Tito Lance pero hindi tumugon or lumingon man lang ang anak. Iiling-iling si Tita Mayet na nawala ang masayang reaksyon nito sa muka. Siya naman itinuloy ang pagkain. Habang si Nicole
Pabagsak na isinara ang pinto ng kwarto. Masama ang loob niya dahil palagi na lang tama si Shari para sa kanyang mga magulang. Mas nararamdaman niyang kinakampihan pa nito ang kanyang pinsan. Isa pa, hindi siya papayag na mapunta si Alphon kay Shari. Kailangan makagawa siya ng paraan upang hindi matuloy ang kasal. Much better, mawala ang pabidang si Shari sa landas niya. Kailangan niya makapag-isip ng mga plano. Good morning, senyorito. Bati ng isang maid na may edad na. Pagpasok ni Calvin sa entrada ng mansyon, tinanguan niya ito at tuluyang pumasok sa loob. Kasunod niya ang ginang. Kadarating niya lang ngayong araw sa resort na pagmamay-ari ng mga Aguilar. Actually, nagmula pa ito sa kanyang lolo na napasa sa kanyang tito Kingford. Pero mas pinili nitong mag-migrate kasama ang pamilya, kaya naman naiwan sa kanyang ama ang pamamahala nito. Nang mag-18 siya, pumano naman ang kanyang ama sa sakit na cancer, kaya sapilitan niyang pinamahalaan ng resort. Ang kanyang ina naman ang namamahala sa business nila sa Maynila. Dito halos sumikot ang mundo niya ng 3 taon. Dito niya nakilala ang unang babaeng minahal at unang nagbigay sa kanya ng pasakit, kaya iniwan niya ito ng halos 2 taon at ayaw na sana pang balikan kung hindi lamang bumagsak ang resort, gawa ng ito ay napabayaan. Sir, magpapaalam na sana ako to uwi na sa pamilya. Total naman, mukhang mapipirmi na kayo rito. Wika ng maid na nakasunod sa kanya. Halatang ready na itong umalis dahil nakaimpake na ang mga gamit. Matagal na rin itong nanunungkulan sa bahay na iyon mula pa noong nabubuhay pa ang kanyang ama. Tumango siya bilang tugon. Tsaka bumunot ng makapal na lilibuhin sa kanyang wallet bago iniabot dito. Nagpasalamat naman ang ginang bago tuluyang umalis. Umakyat naman si Calvin patungo sa pinakamataas na bahagi ng bahay kung saan matatanaw niya ang buong resort at isang alaala na naman ang nagbalik sa kanyang gunita. Isang mapait na alaala na nais niyang ibaon sa limot. Matapos lakarin ni Alphon at Shari ang kanilang parehong isusuot para sa kasal, nagayang kumain ng nobyo. Sabi nito ipagluluto na lamang siya sa bahay at nagpaunlak na rin si Shari, total'y maaga pa naman. Pagdating ng bahay, magkatuwang silang nagluto habang masayang nag-uusap. Hindi siya sanay sa ganoong gawain dahil madalas ang tita mayat niya ang gumagawa sa bahay. Ganoon man, pagluluto ang nais niyang pag-aralan lalo't malapit na silang ikasal ni Alphon. Isa iyon sa magiging responsibilidad niya bilang asawa nito. Tsak naman niyang hindi ito kukuha ng maid sa bahay lalo't hindi naman ganun kalaki ang sahod ni Alphon sa trabaho. Bukod doon, nagpapadala pa ito ng pera sa pamilyang nasa probinsya. Hindi niya nga sigurado kung luluwas ang magulang ni Alphon sa araw ng kasal nila dahil tila ba dismayado ang mga ito nang ipakilala siya through video call. Masaya ka ba, love, na ikakasal na tayo? Tanong nito habang kasalukuyang nagigisa. Siya naman ang may hawak na mga lulutuin. Ngumiti si Shari sa narinig. Sa 2 taon nilang magkasintahan, naging mabuting boyfriend sa kanya ang lalaki, kaya marahil pumayag agad siyang magpakasal nang alukin nito. Hindi niya na pinag-isipan pa ang kanyang desisyon. Ang tanging alam niya, mahal niya ang lalaki. Siyempre, sobrang saya, love. Ngiti niyang tugon na may kasamang kilig. Kay Alphon naman talaga siya unang kinilig at ang kanyang first kiss. Si Alphon din ang kanyang first love at kay Alphon gusto niyang ibigay ang lahat ng pagmamahal. Matapos takpan ng ginisang karne, nilapitan siya ng nobyo at ginagap ang kanyang palad. Salamat, Shari. Hindi mo pagsisisihan ang desisyon mo dahil araw-araw kitang paliligayahin kapag naikasal na tayo. Saad nito sa pilyong paraan na may ngiti pang sumilay sa labi. Salamat, Alphon. Iisa lang naman ang hiling ko sa iyo habang nagsasama tayo. Maging honest ka lang sa akin. Masaya na ako doon, okay? Ani Shari sa nobyo. Sumeryoso ito bago hindi nakatiis na yakapin siya at hagkan sa pisngi. Yes, love. Promise gagawin ko yun. Panunumpa ni Alphon, tsaka matagal siyang tinitigan. Okay, naniniwala na ako, pero masusunog na yung niluluto mo. Inginuso niya ang kawali dahil umuusok na iyon. Nagmamadali siyang binitiwan ni Alphon at kinuha agad ang sandok. Nakapatong sa ibabaw yun ng mesa. Lihim naman siyang natatawa sa naging reaksyon ng nobyo. Matapos nilang kumain, hindi pa siya nito hinayaang umuwi dahil sabi nga ng lalaki, ihahatid na lamang siya ng binata. Nagsalang ito ng bala sa DVD na panonoorin nilang dalawa at pareho silang umupo sa sofa. Nung unay nakayakap lamang sa kanyang nobyo habang parehong nakatutok ang mga mata nila sa screen at hinahalikan ng ulo niya. Pero kalaunan, pumipisil na sa braso niya
ang palad ng lalaki. Hinahaplos sa kanyang pisngi ang isa nitong palad hanggang ang isa naman tuluyan ang gumapang pababa sa kanyang bewang. Naalarma si Shari sa ginawa ng nobyo at agad tinapik ang kamay nito. Nahinto iyon at sa muli nag-concentrate sa panunood. Hindi nagtagal ay nasa hita niya na ang palad nito at marahang gumagapang patungo sa gitnang bahagi ng hita niya. Tiningala niya si Alfon upang bigyan ng warning look pero sinalubong ng halik ang labi niya at tuluyang kinapa ang parting yun. Agad siyang lumayo rito pero hindi nagtagumpay ang dalaga. Bagkus, kinabig pa siya lalo nito at mas lumalim ang halik sa kanya. Bumubulong ang lalaki na hayaan na siya sa balak na gawin. Total naman ay magpapakasal na sila. Pero lalo lamang nagpupumiglas si Shari. Nang makalayo sa nobyo, malakas na sampal ang ginawad niya rito. "Ano bang problema mo?" Sigaw ni Alfon habang sapo ang nasaktang pisngi. Inirapan niya ito. "Alfon, ikakasal naman na tayo. Ilang araw na lang, pwedeng hintayin na lang natin." Sigaw din ni Shari. "Yun na nga love, ikakasal na tayo. Kaya dapat hindi ka na mag-alala ano man ang mangyari sa atin ngayon. Handa akong panagutan ka. Magtiwala ka sa akin." Napahilamos naman ang mukha si Alfon pero kinalma ang sarili. Naiinis naman si Shari na tinungo ang kanyang bag at isinukbit sa kanyang balikat. Nagpasya siyang umalis na. Mahal niya ang lalaki pero may isang salita siya sa kanyang sarili na hindi ibibigay ang kaban hanggat hindi sila na ikakasal. Alam niyang sa 2 taon nila ni Alfon, gustong gusto na siyang makuha nito pero bilang isang babae, nais niya munang makasiguro kung gagawin man nila ang bagay na iyon. Nais niyang walang pagsisisihan balang araw. Minsan na silang humantong sa away tuwing magtatangka ito at hindi pa rin nadadala ang lalaki. "Wag mo na akong ihatid, Alfon. Kaya ko nang uming mag-isa." Galit ang boses ni Shari bago lumabas ng pintuan. Sa muli ay nauwi sa tampuhan ang pagtatangka nito sa kanya. Nanghina naman si Alfon na napapasunod ng tingin sa nobya. Nagkamali siya sa ginawa niya. Tama naman kasi ito pero nagpadala siya sa kanyang damdamin sa tuwing nasa tabi niya ang babae, nabubuhay ang kanyang pagnanasa. Matapos magbihis, umalis siya at nagtungo sa isang bar ng kaibigang si Benny. Doon muna siya magpapalipas ng kanyang oras hanggang sa antukin pero pagdating ay napainom ang lalaki na wala naman sa kanyang plano. "Bro, intindihin mo na lang si Shari. Disenteng babae yun. Hindi katulad ng ibang babaeng nagdaan sa buhay mo." Payo sa kanya ni Benny. Palibhasa ay kaibigan niya ito kaya alam ang kanyang mga kalukuhan. Nasabi niya dito na nagkatampuhan sila ng nobya dahil sa ginawa niya. Naulit na naman ang nangyari dati. Pero dahil ma-pride siyang tao, hindi siya hihingi ng tawad kay Shari. Bumuntong hininga siya. "Hindi ko tuloy alam ang gagawin ko." "Susuyuin mo na lang, total. Mahal ka naman ni Shari. Hindi ka matitiis noon." Payo ni Benny sa kanya. Sakto namang pagpasok ng isang grupo sa loob ng bar na tila pamilyar sa kanya. Dito na baling ang atensyon ni Alfon na hindi nasasagot ang sinabi ni Benny. Nagtatawanan ng 3 babae at agad nag-order ng alak matapos umuko pa ng mesa. Ang ingay ng mga ito't umiindak pa. Si Nicole yun ah. Sinundan ni Benny ang kanyang tinatanaw sa di kalayuan. Kilala rin kasi ni Benny ang pinsan nitong si Nicole nang minsang makasama nila sa outing noon. 1 taon na ata ang nakakalipas. Hindi siya sumagot at patuloy sa pagsimsim ng alak pero nanatili ang mata niya sa 3 magkakaibigan dahil napapaisip siya kung alam ba ng mga magulang ng dalaga kung naroon ito sa bar. Maya-maya pa, may 3 pumasok na lalaki at dumiretso sa mesa ni Nicole. Unti-unti nang dumadagsa ang tao kaya busy na si Benny. Na naman ay nanatili sa countertop at paminsan-minsan sumisimsim ng alak. Nagkasayahan ang 6 at nagsasayawan. Tumagalata ng 2 oras bago may lumapit sa kanya na isa sa kasama ni Nicole. Itinuro nito ang babaeng lasing na nooy nakatango na lang sa mesa. Wala na ang 3 lalaking kasama ng mga ito. "Diba boyfriend ka ng pinsan ni Nicole? Pwede bang ikaw na lang ang mag-uwi sa kanya?" Tanong nito at inginuso ang kasamang babae. Tatanggi sana siya ang kaso. Umalis na ang babae at parehong lumabas ang 2. Naiwan si Nicole sa loob ng bar at sa wari niya ay tulog na. Abala pa rin si Benny kaya nilapitan niya si Nicole, binuhat at dinala sa kotse. "Ayokong umuwi, bitawan mo nga ako." Nagpupumiglas ang dalaga habang buhat niya. "Hinahanap ka na ng mga magulang mo. Hindi mo ba alam malalim na ang gabi?" Saway niya rito nang maiupo sa kabilang bahagi ng kanyang kotse. Pagkarinig nito ng boses niya,
Dumilat ang babae, halatang nakilala siya na bahagya lang nagulat. O ikaw pala ang lalaking nasa bar kanina. Tumawa ito at bahagyang dumikit sa kanyang dibdib. Alam mo bang crush kita noon pa? Walang babalang kumawit sa leeg niya ang kamay nito bago siya siniil ng halik sa labi. Kapwa sila nakainom kaya hindi niya nakontrol ang sarili. Hindi niya alam kung anong pumasok sa utak niya upang gantihan ito ng mas intense na halik, lips to lips. Pinainit lang naman kasi ng babae ang kanyang pakiramdam. Ito ang gusto niya sa isang babae, yung tipong palaban. At sa halip na iuwi niya si Nicole, humantong sila sa pinakamalapit na hotel. Kinabukasan ay parehong nagulat ang dalawa pagkagising na pareho silang walang suot na damit, lalo na si Alfon. Biglang nag-sink in sa kanyang isipan ang lahat ng nangyari. Problemado itong napatingin kay Nicole bago nagmamadaling nagbihis. Please Nicole, wag mong sasabihin ito kay Shari please. Pagmamakaawa ni Alfon sa babae, umismid naman si Nicole. Habang pinanood lamang ang lalaki nagbibihis, habang natataranta, marahil dahil sa nangyari kanina. Hindi siya sumagot sa sinabi nito. Masakit ang kanyang ulo dahil sa nainom kagabi. Sa sobrang kalasingan, hindi niya na alam ang nangyari. Hindi niya na rin namalayan kung sino ang lalaking kasama kagabi na naghatid sa kanya ng ligaya sa kama. At dahil nga si Alfon yun, ganun na lamang ang tuwa niya. Akala pa naman niya'y loyal ito kay Shari. Lalo lamang sumidhi ang pagnanais na sirain ang buhay ng pinsan. Sa isang banda, natuwa siyang si Alfon ang kasama. Ito ang kanyang magiging alas. Total naman ay galit siya sa kanyang pinsan dahil sa pangaagaw nito ng atensyon sa kanyang magulang kaya quits na sila. Aagawin niya rin ang groom ni Shari na matagal niya nang gusto. Tingin mo ganun na lang yun Alfon? Pamaya-maya ay saad niya. Natigilan si Alfon bago ito nilingon. Ikakasal na ako. Isipin na lang natin na walang nangyari. Pwede ba yun? Batid ni Alfon na may boyfriend na ito dahil hindi na malinis si Nicole nang makuha niya. Maaaring lasing siya at nawalan ng kontrol sa sarili bilang lalaki pero alam niyang nangyari sa pagitan nila kagabi. Gising na gising ang kanyang diwa. Ngayon nga lang naging malinaw sa kanyang nagkasala siya kay Shari. Tumayo si Nicole na para bang walang pakailam na wala pang suot na kahit na ano. Lumantad sa kanya ang nakakabighani nitong kariktan. Huwag mong sabihin na dahil lamang sa kalasingan kaya mo ko pinatulan. Hindi ba ako attractive sa iyo, Alfon? Malanding tanong nito sa lalaki. Nag-iwas ng tingin si Alfon sa katawan ng babae. Minsan na siyang nagtaksil kay Shari at hindi na mauulit yun, lalo at nasa matinong pag-iisip na siya ngayon. Wala nang alak sa kanyang katawan kaya anumang gawing pang-aakit ni Nicole sa kanya, hindi ito magtatagumpay. Matapos magbihis ay agad siyang umalis na hindi ito sinagot at iniwan si Nicole sa silid na yun. Napaismid naman si Nicole sa pandidedma ni Alfon sa kanya pero sa huli napangiti siya. Hindi niya hayaang matuloy ang kasal ng dalawang to. Hello? Nasa office na si Shari nang tumawag ang nobyo. Actually, kagabi pa niya inaantay ang tawag nito pero nakatulog na lang siya, hindi ito tumatawag. Sanay na siyang sinusuyo ng nobyo at hindi natutulog na masama ang loob. Sa site ako na-assign ngayong araw, magkita na lang tayo mamayang hapon. Ang sabi nito. Alam ko yun Alfon dahil sinabi mo na yun kahapon pa, pero yun lang ba talagang sadya mo? Nagtatampo niyang tanong, hindi man lang ba siya nito susuyuin, lalambingin or ano? Okay love, I'm sorry. Matapos bumuntong hininga sa kabilang linya ay saad ng lalaki. Napanguso siya. Sorry lang, ganun lang yun. Pagtatampo niya pa rin. I love you Shari, sana magtiwala ka sa akin basta susunduin kita mamayang hapon. Bye love. Bye Alfon, I love you always. Tugon niya pa pero naibaba na nito ang linya. Marahil ay busy na ang lalaki. Itinabi na lamang niyang cellphone tsaka nagsimula ng magtrabaho. Kinahaponan, saktong paglabas niya sa office, naroon na ang nobyong nag-aantay sa kanya at may iniabot na itong isang punpun ng bulaklak. Sorry kagabi love, hindi ko sinasadya. Paghingi nito ng pasensya sa kanya at bilang mahal naman niya si Alfon, pinatawad niya ito at sinabing wag nang uulitin dahil ikakagalit lamang niya kapag magpumilit ito sa susunod. Nangako naman ng lalaking hindi na ulitin ang ginawa. Rason nito, nadarang sa pagmamahal sa kanya. Matapos nilang magkaayos ay sa isang mamahaling restaurant sila naghapunan tsaka siya hinatid sa bahay. 3 araw bago ang kasal nila ni Alfon, okay na ang lahat ng kanilang mga kailangan.
Sa isang beach resort nila na pagkasundo ang idaos ang kanilang kasal dahil malapit lamang iyon sa Maynila na sinang-ayunan ng kanyang tita at tito. Nagkataon pang kakilala ng tito niya ang may-ari ng resort kaya binigyan sila ng discount. Ang kanyang tita Mayet ang in charge sa pagpapadala ng mga invitation para sa kanilang mga bisita dahil pumasok pa siya sa araw na yun habang si Alfon sinamahan ni Tito Lance upang tignan ang nasabing resort. Tumawag na lamang ang kanyang groom-to-be na baka hindi ito makakabalik kaagad kaya naman sa resort lamang sila magkita sa araw ng kasal nila. Naunawaan naman ni Shari yun. Pero lingid sa dalaga, palihim na nakipagkita muna si Alfon kay Nicole sa pamimilit naman ng dalaga. Busy akong tao Nicole, kaya sabihin mo na gusto mong sabihin. Anas ni Alfon sa babaeng nag-aantay sa kanya. Nandito sila ngayon sa isang coffee shop. Kanina habang nasa resort sila ng ama nito, panitawag ng babae sa kanya at hindi naman niya alam ang kailangan. Sa kabila ng namagitan sa kanila ni Nicole ay nanatili ang pagmamahal niya kay Shari at nais niya lamang itong pagbigyan upang hindi ito magsumbong sa mapapangasawa niya. Kilala niya ang nobya at alam niyang aatras ito sa kasal sakaling malaman ang katotohanan tungkol sa nangyari sa kanila. Itutuloy mo pa rin ba ang pagpapakasal kay Shari kahit sabihin ko sa iyong mahal kita Alfon? Nakipaghiwalay na ako kay Ernest dahil ikaw ang gusto ko. Umiiyak at malungkot na saad ni Nicole. Saglit na nagulat si Alfon bago nagsalita. Nicole, I'm sorry. Si Shari ang mahal ko. Lasing ako na may nangyari sa ating dalawa at alam mo yan. Patawarin mo sana ako. Hindi ko sinasadya. Mahinahong saad pa ni Alfon. Pero hindi ko kayang mawala ka Alfon. Paano kung magbunga ang nangyari sa atin? Tanong ni Nicole. Iling ang nalilito ring lalaki. Tumayo ito sa kinauupuan. Kung sakali mang magbunga ang nangyari sa atin, kaya kong panagutan ng bata. Pero hanggang dun lang yun. Pagkasabi tumayo na si Alfon at iniwan si Nicole. Sising-sisi siya sa nangyari ng gabing yun. Kung sana pwede niyang ibalik ang pagkakataon, mas pipiliin niyang hindi magtungo sa bar nang sa ganun hindi siya magkakasala kay Shari. Ilang beses na rin niyang sinikap sabihin sa nobya ang tungkol dito pero hindi niya magawa. Nag-aalala siya at natatakot. Wala siyang lakas ng loob. Nainis naman si Nicole sa pagtalikod sa kanya ni Alfon. Hindi siya papayag na ganoon na lamang siya kadali nitong talikuran. Kailangan niyang bumuo ng plano kung paano ipapadispatcha si Shari kung yun ang paraan para mapunta sa kanya si Alfon. Ngayong araw ang kasal ni Alfon at Shari nagaganapin mamayang hapon sa Heavens Resort. Kaya naman maaga pa nakasakay na sa isang yate ang dalaga kasama ang pamilya ng kanyang tito at tita patungo sa lugar at ilang mga kaibigan. Si Alfon naman nauna sa kanila dahil may mga asikasuhin pa ito doon. Malinaw ang karagatan, walang kaalon-alon kaya naman naisip ni Shari na umaayon ang panahon sa kanilang kasal ni Alfon. Masarap ang kanyang pakiramdam na mga sandaling yun habang dinadamang malamig na hangin na humahampas sa balat niya. Mag-isa lamang siya rito sa taas at ang mga kasama niya nasa loob ng yate at masayang nag-uusap-usap. Kalaunan, lumapit ang kanyang pinsan. Nagtaka pa siya nang umiti ito habang palapit sa kanya. Ano bang pakiramdam ng ikakasal? Tanong nito na sumandal sa sariling yate. Walang emosyon sa mga mata nang maglaho ang mga ngiti nito sa labi. Masaya. Tipid niyang tugon. Ngumiti itong muli. Kilala mo na ba ang lalaking pakakasalan mo, Shari? Huwag kang masyadong kampante. Makahulugan itong saad bago tumawa ng mahina. Bumuntong hininga siya upang kalmahin ang sarili. Hindi niya alam kung anong problema nito sa kanilang dalawa ni Alfon pero ramdam niyang tutol ito sa kanilang kasal at naiinis siya dun. Total tayo lang naman dito at hindi maririnig ni na tita ang pag-uusapan natin. Pwede ko bang malaman kung bakit ganyan ang turan mo? Hindi na napigilan ni Shari ang inis. Nagtaas siya ng boses. Sa ilang taon naman niyang pananatili sa poder ng mga ito, hindi siya naging pabigat sa pamilya. Matagal na rin naman niyang nais bumukod kung hindi lang siya pinipigilan ng tiyahin. Ang ayaw lang niya ay pinakikitaan siya ng masama, gayong wala naman siyang ginagawang mali. Kung ayaw nito sa kanya, ganoon din siya. Bakit, Shari? Wala ka bang napapansin or sadyang tanga ka lang? Hindi kita gusto dahil masyado kang mapapel sa mga magulang ko at para malaman mo gusto kitang mamatay para mapasakin si Alfon. Pagkasabi nun, bigla siyang sinugod at mahigpit na hinawakan sa kanyang mahabang buhok. Dahil hindi niya napaghandaan ang sunod nitong ginawa, nahulog siya sa yate matapos itong itinulak ng malakas. Mabuti na lang, nakahawak pa siya sa dulo ng railing.
Nakadama siya ng matinding takot nang makitang nakangisi pa itong nakatingin sa kanya. Nicole, please, maawa ka sa akin, tulungan mo ko. Umiiyak na pagmamakaawa ni Shari sa pinsan. Tumawa ito. Bakit naman ako maaawa sa'yo? Gusto nga kitang mawala sa landas ko, sa landas namin ni Alfon. Kaya bye, Shari. Pagkasabi noon, pinilit nitong tinanggal sa railing ang kanyang mga kamay na mahigpit na nakakapit doon. Pilit niyang pinaglalabanan ng takot na wag mapabitaw at patuloy na nagmamakaawa sa pinsan, pero naging bingi ito at nasisiyahan pa sa nahihirapan niyang ayos. Bumitaw ka na, Shari. Maglaho ka na. Sigaw nito't inapakan ng kanyang kamay. Dahil sa sakit ay napabitaw siya at mabilis na dumausdos pababa sa tubig. Napasigaw si Shari nang tila tumama ang ulo niya sa isang matigas na bagay kaya hindi niya namalayan ang sunod na nangyari. Nangingiti naman si Nicole nang makitang unti-unting nalulunod si Shari sa tubig. Sorry ka na lang, Shari. Ganyan talagang nangyari sa mga pabida. Mahal ka kasi ni Alfon kaya kailangan mong mawala. Bulong ni Nicole na para bang nakahinga ng maluwag nang masigurong wala na si Shari. Imposibleng makaligtas pa ito. Tsaka siya bumalik sa loob ng yate para lang i-check ang mga magulang. Abala pa rin ang mga ito sa pinag-uusapan tungkol sa kasal ni Shari at Alfon. Tahimik lamang siyang nakikinig sa pinag-uusapan ng mga ito habang nagdidiwang ang kanyang kalooban. Pasado 5:00 na ng hapon, uwian na ng mga trabahador ng resort ni Calvin. Halos 4 na araw niya na ring pinaayos iyon. Una niya munang pinalinis ang buong lugar. Dahil sa totoo lang, kinabukasan matapos niyang dumating sa resort, agad niyang naikot ang buong resort upang makita ang mga sirang cottage na siyang unang gusto niyang ipaayos. Malinis na ang paligid at nasimulan na rin ang ibang kwarto. Kumuha siya ng mas maraming gagawa upang mapadali ang renovation. Sa paglalakad-lakad, napadpad siya sa gilid ng dagat kung saan may napansin siyang isang bulto ng tao, nakahiga at tila ba walang malay. At dahil paggabi na yun, nilapitan ni Calvin ang naturang bulto upang masiguro kung tao ngayon. Imposible namang isa sa mga tauhan dahil nagtungo na sa barak sa mga ito na nasa likurang bahagi ng mansyon, ilang metro ang layo. Nang masigurong tao, namamangha niyang pinulsuhan iyon. Buhay ang babae kaya kailangan niyang gamutin ang sugat nito sa ulo. Buhat-buhat ni Calvin ang walang malay na babae hanggang sa mansyon. Sir, sino yan? Gulat na tanong ni Manang Dolor, ang bago niyang maid na narekomenda ng kanyang ina. Manang, kumuha ka ng maligamgam na tubig at benda. Magdala ka na rin ng malinis na damit. Habang buhat ng babae utos niya rito. Sige ho sir. Taranta nitong wika tsaka nagmamadaling tumalikod. Tsaka lang napagtanto ni Calvin na inaapoy ng lagnat ang babae matapos itong ilapag sa ibabaw ng kanyang kama. Napakainit nito. Lumabas muna siya saglit upang iutos ang gamot sa ginang tsaka muling bumalik sa kanyang silid. Sa pagkakataong iyon, nanginginig na ang dalaga at mahinang umuungol. May binabanggit itong pangalan ng lalaki na hindi malinaw sa kanya. Hindi na lamang yun binigyan ng pansin ni Calvin at tinanggal ang basang damit ng babae. Siniguro lang na wala itong makikita tsaka ito binalot ng makapal na kumot. Kung tutuusin, wala siyang pakialam sa babaeng ito, lalo at galit siya sa mga kalahi ni Eva. Nga lang wala naman itong kinalaman, kutob niya, pinagtangkaan itong patayin. Ilang sandali pa, dala na ni Manang ang mga hiningi niya. Siya na lamang ang nagpainom ng gamot. Nilusaw na muna niya iyon para madaling malunok ng walang malay na babae. Pagkatapos ay si Manang na ang kanyang pinagbihis at siya naman ay lumabas na ng silid. Samantala nagpakalat naman ang mga tiyahin at tiyuhin ni Shari sa karagatan upang ipahanap ang nawawalang katawan ni Shari. Mahinala silang nahulog ito sa tubig na hindi na malayan ng lahat. Tumulong na rin si Alfon sa paghahanap sa nobya. Hindi niya mapapayagang dito magtatapos ang buhay ni Shari. Mababaliw siya kung hindi ito matatagpo ang buhay. Hindi niya kaya na wala si Shari. Ayos lang na hindi natuloy ang kasal nila. Basta buhay lamang ang kanyang nobya. Shari, magpakita ka sa akin. Mahal na mahal kita. Patawad sa nagawa ko. Luha ang usal ni Alfon na nakukonsensya sa kanyang kasalanan sa nobya. Habang si Nicole na natiling tikom ang bibig sa nangyari kay Shari at hangad niya na hindi na matagpuan pa ang katawan nito at tuluyan ng kinain ng mga pating. Inisip ni Alfon na dahil sa kanyang kasalanan kay Shari kaya ito nawala sa kanya. Ang minsang pagkakamaling nagawa sa pagitan nila ni Nicole na siyang labis na pinagsisihan. 2 araw na pero hindi pa rin natatagpuan si Shari at sumuko na mga naghahanap sa kanyang nobya.
Napakalawak ng karagatan para hanapin ang katawan nitong nawawala. At imposibleng buhay pa ito magpahanggang ngayon. Ang tito at tito nito wala nang nagawa kundi tanggapin ang katotohanang wala na si Shari. Maging siya naman ay nawala na rin ng pag-asang makita pa ito. Kaya nandito siya sa bar ni Benny at nagpapakalango sa alak. Nais niyang makalimutan ang sakit na dulot sa pagkawala ng mahal niya. Napakahirap tanggapin na sa araw pa mismo ng kanilang kasal. Habang pinanonood naman ni Nicole si Alfon, nagdidiwang ang kanyang kalooban at dahil wala na si Shari, oras na para siya'y umiksena. Tama na yan Alfon, lasing ka na ihahatid na kita sa inyo. Dinig niyang saad ng kaibigan nito. Mahigit 3 oras na itong umiinom at halatang lasing na ang lalaki. Nakasubsob ito sa mesa at pilit inaalalayan ni Benny na kaibigan nito. Ako nang bahala sa kanya. Lumapit siya at tinulungang alalayan si Alfon sa kabilang braso at dahil alam ni Benny na pinsan siya ni Shari, nagpasalamat pa ito sa kanya. Matapos siyang tulungan na madala hanggang sa taxi, iniwan na sila nitong dalawa. Sa bahay ng lalaki nagpahatid si Nicole at sa muli inalalayang makapasok sa loob ang binata. Siguro naman sa pagkakataong ito, wala nang kawala sa kanya si Alfon. Sisiguruhin niyang sa gabing ito, magtatagumpay siya sa kanyang mga plano. Hirap man, kinaya ni Nicole na dalhin sa loob ng bahay ang lalaki. Nasaan ako? Marahang tanong ni Shari habang sapo ang kanyang sentido. Tila kay bigat ng kanyang pakiramdam at ang sakit ng buo niyang katawan. Hay, salamat naman at gising ka na. Isang babae ang nalingon na ni Shari na saktong kapapasok lamang sa silid na kinaroroonan niya. Sa tansya niya, nasa 50 anyos na. May suot na salamin, maputi at nakasuot ng uniform ng isang maid. Nginitian ni Shari ang ginang na hindi pamilyar sa kanya. Good evening, nasaan ako? Sino ho kayo? Mahina ang boses ni Shari nang magtanong na tila walang lakas. Iha, huwag mo na munang piliting magsalita. Baka mabinat ka, pero huwag kang magalala. Ligtas ka na sa nais pumatay sa'yo. Ako nga pala si Dolor, tawagin mo na lang ako Manang. Yun din kasi ang tawag sa akin ni Sir Calvin. Pahayag ng ginang. Ho? Bulalas niya't nakaramdam ng takot dahil sa sinabi nitong may nais pumatay sa kanya. Oo, yun kasi ang sinabi sa akin ni Sir Calvin. Nakita ka daw niya sa gilid ng dagat at walang malay. Bukod doon ay sugatan. Tila may nais pumatay sa'yo. Mabutit nakaligtas ka. Wika ng babae. Sa puntong iyon, nag-isip si Shari. Pilit hinahalungkat sa kanyang isipan ang mga nangyari kung paano nga ba siya napadpad sa lugar na yun. Subalit biglang gumuhit ang kirot sa kanyang sentido. Napahawak siya rito at nakapanyang may benda ang kanyang ulo. Ano naman ang pangalan mo para matawagan na namin ang iyong pamilya? 2 araw ka nang walang malay. Tiyak nag-aalala na yun sa'yo. Dagdag pa nito. Natitigilan siya nang walang makapangisagot. Hindi niya alam kung bakit wala siyang matandaan kahit na kanyang pangalan. Gusto niyang mag-hysterical na napatingin rito. Manang, bakit ganoon? Wala akong matandaan. Namimilog sa takot ang kanyang mga mata. Kapag iniisip niya kung sino siya, kumikirot lamang ang kanyang ulo. Ultimo pangalan ni wala siyang maalala ni kung paano siya natangay ng alon sa gilid ng baybayin. Hindi niya matandaan. Ano nga bang nangyari sa kanya? Hindi kaya nagka-amnesia ka? Sapo ni Manang ang dibdib nitong Saad na para bang nag-alala sa kanya. Paano natin matatawagan ng pamilya mo kung wala kang maalala? Tanong pa ni Manang. Umiling-iling naman si Shari. Hindi pwedeng wala siyang maalala. Nasapo niya ang magkabilang sentido nang sa muli gumuhit ang kirot ng kanyang ulo. Wala pa rin siyang maalala. Dahil dito, napaiyak ang dalaga. Sino siya? Paano siya napadpad sa lugar na yun? Nasaan ang kanyang pamilya? Agad namang tinawagan ni Manang Dolor si Calvin upang sabihing gising na ang babae at umiiyak ngayon sa silid. Marahil sa pag-aalala nito tungkol sa nakaraang nawala sa gunitan nito. Nang masiguro nga ni Calvin na walang maalala ang babae, dinala pa ito sa kalapit sa bayan ng isla kung saan may doktor na pwedeng sumuri sa babae. At ayon nga rito, maaring nagkaroon ng temporary amnesia ang babae dahil sa pagkabagok ng ulo nito at pwede daw yun tumagal ng 1 taon o higit pa. Nang makabalik sa isla, walang kibo ang babaeng ni pangalan, hindi niya pa kakilala. Napapabuntong hininga siyang napasulyap rito. Pwede siyang magpadala ng larawan or i-anunsyo sa TV at sa pahayagan ang tungkol sa natagpo ang babae para mahanap ito ng pamilya. Subalit nakaramdam na naman siya ng pag-aalala dahil baka nga may taong nais kumitil sa buhay nito.
kaya nakapagdesisyon siyang itago sa kanyang isla ang babae. Tutal ay pansamantala lang naman ang amnesia nito at tamang-tama, kailangan niya ng tauhan sa kanyang resort para sa pagbubukas nun. Anong sabi mo? Lilinisin ko yung buong pasilyo ng hotel mo, Calvin? Reklamong sigaw ni Shari sa lalaki habang daladala ang isang timba na may map sa loob at kalahating tubig na may sabon. Nagkakandahaba ang uso ng dalaga habang masama ang loob na nakasunod sa lalaking kapre. Napipika na talaga siya kay Calvin dahil tila sinasamantala nito ang pagkakaroon niya ng amnesia at ginagawa siya nitong alipin. Porque ba wala siyang mapuntahang pamilya? Ganito na lang ang gagawin nito sa kanya? Hindi niya ma-imagine sa loob ng 1 linggo niyang pananatili dito sa resort ay gagawin siyang janitress. Nilingon naman siya ng matangkad na lalaki at namungay pa ang matang tumitig sa kanya. Tingin ba nito'y gwapong-gwapo siya rito? Ang sarap nitong batuhin ng suot niyang tsinelas. Pagkuway na mulsa pa ang lalaki at para bang aliw na aliw sa kanya. Grand opening bukas at marami mga turista kaya dapat malinis ang paligid. Pansamantala lang naman hanggat wala ako nakukuhang utility boy. Ikaw muna, bagay naman sa'yo. Umari ko pa ang 2 kilay nito bago siya akmang tatalikuran. Kung ayoko, may magagawa ka? Pabagsak niyang inilapag ang timbang may tubig. Nahinto naman sa paglalakad ang kurimaw at nilingon siya. Nakipagtagisan ng titig bago humahakbang palapit. Huminto ito ng 2 dangkal na lang ang pagitan nila, tsaka tumango at sinadyang itapat ang mukha sa kanya na animo hahalikan siya. Bahagyang kinabahan ng dalaga dahil kita niya halos ang maliit nitong ugat sa muka at in fairness, ang kinis nito, walang kahit na anong issue sa muka. Kung ayaw mo mag-map, pwede ka nang umalis dito. Tawirin mo yung karagatan pabalik sa pinagmulan mo, okay? Hindi kita pipigilan. Mariing saad nito bago umayos ng tayo, tsaka tuluyan siyang iniwan. Hindi na siya nakapisyok man lang at napalunok pa ng laway. Hay, buwisit. Bakit ba ang gwapo niya? React ng utak niya bago padabog na nagmap. Kinabukasan nga'y opening na ng Temptation Resort na pagmamay-ari ni Calvin. Ewan ba kung bakit pinangalanan na yun ng lalaki na Temptation Resort? Hindi naman maganda sa pandinig niya. Kung sa bagay, hindi naman siya may-ari nun kaya hindi na lamang siya nagreklamo. Ipinagpasalamat na lang niya na nalipat siya sa restaurant nito bilang service crew. Hindi naman ayun kalakihan pero dahil opening at free ang lahat kaya marami ang customer. May minibar din na makikita lang sa kabilang bahagi ng restaurant pero alas 9 lang ng gabi yun binubuksan hanggang 4 AM naman. Jenny, dalian mo ang daming tao. Bakit ba ang bagal mo? Reklamo ni Emma na katulad niya ay service crew din. Inismira nito ni Shari. Masakit na nga itong paa niya. Heto't alas 3 na ng hapon wala pa silang pahinga ni Emma. Silang 2 lang din naman ang waitress na paruot pa rito. At kung bakit Jenny siya nito tawagin dahil ilang naman ang pangalang ibinigay sa kanya ni Manang Dolor dahil nga raw hindi niya matandaan ang kanyang tunay na pangalan. Nagustuhan naman ni Calvin kaya para siyang nabinyagan ng pangalawang pagkakataon. Minsan iniisip niya rin kung sino nga ba siya at anong pangalan niya. Pero dahil sabi ni Calvin hindi siya safe sa labas ng isla, mananatili siya sa resort habang hindi pa bumabalik ang kanyang memorya. Oo na, heto na nga diba? Pagkuway nagmamadali ng kumilos. Table 14. Pahabol nito sa kanya. Bit-bit ang tray na may lamang pagkain na tinungo ang nasabing table. 2 lalaki ang nakaukupa. Ang isa'y may hawak na kamera at panakaw siyang kinukuhanan ng larawan habang nagsiserve. Sir, bawal yan. Saway ni Shari sa isang lalaki nang sa muli kuhanan siya ng larawan. Sa magandang view lang ako kumukuha ng larawan. Obvious ba? Ngisi nito, sabay kuha na muli ng picture pero sinadya niyang takpan ng muka at kunin ang kamera dito. Walang babalang binura ang kuha nitong larawan kaya nagalit ang lalaki at hinaklit siya sa braso. Nasaan ba yung manager mo't pasisikating kita? Galit nitong wika na piniga ang kanyang braso. Nasakta naman si Shari pero tila nasisiyahan pa ang dalawa. Mukhang gawain ng mga ito naman bastos kaya naman lumipad ang palad niya at naglanding iyon sa mukha ng bastos na lalaki. Dinig niya pang napamura ito nang lumagapak ang muka dahil sa kanyang ginawa kaya dagli siyang nabitawan. Baka hindi mo ko kilala, miss. Anak ako ng gobernador. Inis nitong sabi at galit na galit siyang hinawakan na muli sa braso. Ang kasama naman ito parang nanonood lamang ng sine. Hindi siya nagpa-apekto at masama itong tinignan. Talagang inuubos nito ang kanyang pasensya. Ano naman ang pakailam ko? Basta ako, anak ako ng nanay ko. Tugon niya rito.
Lalo lamang itong napikon sa kanyang sinabi. Maya-maya, bumukas ang pinto ng restaurant at bumungad si Calvin. Nagdilim agad ang anyo nito pagkakita sa lalaking may hawak sa kanya. Malalaki ang hakbang na nilapitan sila at may warning ang tingin na ipinukol sa lalaki. Pero mukhang matapang naman itong isa na hindi natakot kay Calvin sa masama nitong tingin. Nagulat na lang siya nang bumulagta ito sa semento matapos sapakin ni Calvin. Napahiyaw pa siya sa nangyari nang bumagsak ang lalaki nang mawalan ng malay, pero nagawa pang ituro ang kasamahan nito para makatikim din ng sapak ni Calvin. Total naman nag-enjoy ito kanina sa panunood sa ginawa sa kanya ng masamang lalaki. Teka lang sir, hindi ako kasali dyan, hindi ko nga kilala yan eh. Nakataas ang dalawa nitong kamay at agad kumaripas ng takbo palabas ng restaurant. Tinawag naman ni Calvin ang tulalang gwardya at ipinatapon sa labas ng restaurant ang lalaki. Nakangiti naman siyang humarap sa amo upang magpasalamat sa pagtatanggol nito sa kanya. Thank you. Sa susunod, pwedeng magbihis ka ng maayos, yung hindi ka babastusin ng kahit na sino. Putol ni Calvin sa sasabihin niya sa masungit na paraan. Pagkuway masama siyang pinasadahan ng tingin mula dibdib hanggang hita. Bago siya tinalikuran, tuloy-tuloy sa pinto ng restaurant. Naiwan namang nakaawang ang mga labi ni Shari habang nakasunod ang tingin sa nagsusungit na lalaki. Wala talaga siyang masabi sa ugali nito. Hindi naman nalilipasan ng gutom pero laging mainit ang ulo sa kanya. Pinasadahan na rin niya ng tingin ng sarili. Wala namang masama sa suot niya dahil proper uniform yun. Narinig niyang humagikgik si Emma habang papalapit sa kanya. Malamang nakita nito ang nangyari kanina. Anong masasabi mo kay sir? Nilingon niya ang babae. Ikaw ba ang tumawag sa kanya? Pag-uusisa niya rito. Oo, nakita ko kasi kung paano ka binastos ng lalaki. Pero bilib din ako sa'yo, Jenny. Hindi ka natakot? Sa muli ay tumawa ito. Nagkibit balikat siya. Hindi niya alam kung palaban ba talaga ang totoong siya or sadyang matapang. Damo, magtrabaho na lang tayo. Baka sa muli pag-initan pa ako ni Sir Calvin. Ani at saka ito iniwan at nagtungo pa sa ibang customer. Kumilos na rin si Emma at kapwa sila naging busy dahil silang dalawa lamang ang serbidora sa araw at may papalit naman sa kanila kapag gabi dahil magdamag lang namang bukas ang mini restaurant nitong si Calvin sa resort. Sana lang talaga bukas hindi gaanong tambak ang customer dahil nakakapagod kapag pare siyang sumasayaw ng tinikling sa dami ng tao sa loob. Halos maghapon, nanakit ang balakang niya at mga binti kakatrabaho. Agad siyang humilata sa kama pagdating ni Shari sa kanyang kwarto. Dalawa sila dito ni Emang magkasama. Kung dati kasi sa mansyon siya tumutuloy pero ngayon ay hindi na. Sa likod ng malaking bahay ay may pinapagawang iilang kwarto si Calvin para sa mga stay-in na trabahador at nabibilang siya sa employee nito. Pero sa isang banda, natuwa na rin siya dahil nakakailang itong kasama. Kapag nandito siya ay malaya niyang nagagawa ang gusto kapag tapos na ang trabaho. Pwede siyang lumabas at mamasyal, pwede rin siyang magtampisaw sa tubig. Pero ngayon, mas gusto niyang matulog dahil pagod na pagod siya. Kinabukasan, yugyug ni Emma ang nagpagising sa kanya. Pasado 4:00 ng madaling araw pa lang. At yes, kailangan na nilang gumising ni Emma para mamalengke. Sa kanila kasi ang gawaing yun araw-araw, maliban sa karne dahil nagpapadeliver ang masungit niyang boss. Minsan, gusto na lang niyang magpalipat sa night shift para hindi nararanasang mamalengke at gumising ng ganito kaaga. Naghilamos na lamang upang magising at magbihis, tsaka lumabas na sila ng kwarto ni Emma. Kanina pa pala sila inaantay ni Calvin, kaya pala nakaparada ng sasakyan nito sa labas ng gate. Hindi niya malaman kung nagtitipid ba ito sa tauhan para ito mismong magmaneho sa kanila. Bukas, siguraduhin ninyong mas maaga pa kayong dalawa dahil wala na tayong madadatnan sa palengke. Mainit ang ulo nitong bungad sa kanila ni Emma matapos nilang sumakay sa owner type jeep nito. Pareho silang hindi kumibo or mas pinili niyang hindi kumibo habang palihim niyang pinagmamasdan ng lalaki. Sinong magsasabing milyonaryo palang lalaking ito nakasuot ng kupas na damit at short? Naramdaman siyang siniko siya ng katabi. Huling-huli siyang nakatingin sa gawin ng amo nilang seryosong nagmamaneho. Patay mali siya naman niyang ibinaling sa labas ng sasakyan ang paningin niya. Wala ka na bang ibibilis dyan? Masungit na tanong ni Calvin kay Shari habang pabalik na sila sa sasakyan matapos mamalengke. Pinauna na nito si Emma sa sasakyan nang mapuno ng gulay ang dalawang basket at heto para siyang Christmas tree sa dami ng bitbit pero wala man lang itong pakailam kung nahihirapan siya or ano. Sir, nasan ba yung puso niyo? Hirap niyang tanong.
Nilingon siya nito kaya nakita niyang nagdilim ang aura ni Calvin. Anong sabi mo? Tanong pa ng lalaki. Bahagya siyang umismid. Ang sabi ko, nasan ba yung puso mo't wala kang awa? Nakita mo ba kung gaano ko? Nagulat na lang siya at hindi natuloy ang sasabihin nang padaskol nitong kunin lahat ng kanyang bitbit. Siguro naman ngayon wala ka nang irereklamo. Galit nitong wika bago siya tinalikuran. Palibhasa kasi matangkad kaya napakalaki ng mga hakbang nito. Pero nangingiti siya at patakbong humabol dito at nilagpasan pa ang lalaki. Habulin mo ko. Saad niya na tinawanan ito habang nasa tenga ang dalawang palad na halatang inaasar ang masungit na amo. Hindi naman maiwasan ni Calvin na mapasunod ng tingin sa tumatakbong babae. Hindi niya mapigil ang mapangiti sa kilos nito pero dagliding na palis nang maalala ang kanyang nakaraan. Alam niyang walang magandang maidudulot sa kanyang pag-ibig. Noon, sinabihan na siya ng kaibigan ng kasintahan na niloloko siya nito pero hindi siya nakinig. Kundi pa siya nagmanman sa babae, hindi niya pa malalaman na pera lang ang habol nito sa kanya. Nang matuklasan niyang niloloko siya ni Cherry, agad niya itong iniwan at nangakong hindi na magmamahal pang muli. Hinding-hindi na, lalo na sa babaeng ito. Bulong ng isip niya na ang tinutukoy ay ang isip bata niyang ampon na si Jenny. Bagaman ay madalas maagaw ang kanyang atensyon ng simpleng karikta ng dalaga, pinipigilan niya ang sarili. Hindi niya alam kung anong bahagi ng nakaraan ito ang meron, kaya hanggat maaari, hindi siya magpapa-apekto rito. Tsak niyang kapag bumalik ang alaala nito, makakalimutan siya. Pagdating nila sa restaurant ay ang dalawang tauhan niya na ang nagbaba ng mga pinamili niya at siya naman ay dumiretso na sa mansyon at tuloy-tuloy sa kanyang kwarto upang maligo. Pagbaba, nakahain na ang kanyang almusal. Sir, tumawag si Doña Maika. Ang sabi, sunduin mo raw sa port mamaya at gustong makita ang pagbabago ng resort. Habang kumakain at pinagsisilbihan naman siya ni Manang ay saad nito. Ang kanyang ina ang tinutukoy ng ginang. Nakita niya rin na maraming itong miss call sa cellphone niya kagabi pero dahil sa pagod, hindi niya na iyon napansin hanggang sa nakatulog. Tatawagan na lang niya ito kapag may time. Okay Manang, busy talaga ako kahapon. Hindi pa tapos ang 3 cottage na pinapagawa ko. Tugon naman niya rito. Siguro okay na ang 10 cottage, sir. Ang iba naman ay mas pinipili nilang magpabook sa hotel. Suggestion ni Manang. Hindi Manang, malapit na ang summer at unti-unting nakikilala ang Temptation Resort kaya dadagsa ang mga turista. Mas gagawin ko pa itong kaakit-akit. Naalala ko dati kung paano ito pinapatakbo ni Dad. Ani ang nakangiti. Natulala pa ito habang nakatitig sa kanya. Alam niyo sir, eto naman ay hula ko lang ha. Nakikita ko kasi sayo nitong mga nakaraang araw para bang inspired kayo. Hay, kung buhay lang yung ama niyo at nakikita niya tong resort na to, lalo't ikaw ang nagpapatakbo, tsak magiging proud yun sayo. Palatak ni Manang, napangiti naman siya. Si Dad naman talaga ang inspirasyon ko kaya ko ginagawa to at alam kong masaya siya ngayon kung nasan man siya. Matapos kumain, bumalik muna siya sa kwarto upang kunin ang kanyang cellphone. Bit-bit iyon nang lumabas ng bahay. Resort ang tungo niya na matatanaw niya sa malayo. May malaking gate na nakapagitan sa resort mula sa mansyon. Lalakad niya lang iyon. Nasa tansya niya, may 100 metro ang layo bago marating ang bungad. O ay makikita ang malaking gate ng resort na may malaking placard at may pa-welcome Temptation Island Resort. Isang kaakit-akit na beach kaagad ang pupukaw sa paningin ng mga papasok dito. Puti at pino ang buhangin. Malapit naman sa beach at may nakahilerang cottage na pwedeng silungan at pahingahan. Kung gusto naman ng kwarto overnight ay mayroon din. Air-conditioned at may sariling banyo sa loob. May kama at sakto sa isang pamilya. Kapag naman naabuti ng 3 days or higit pa, ay may hotel sila na pwedeng mag-stay kahit buong 1 buwang bakasyon. Hindi na rin pwedeng lumayo pa kapag gustong kumain dahil mismo sa loob ng resort ay may restaurant at kapag naman gustong uminom, may mga minibar. Ang lahat ng ito'y matagal pinagplanuhan ni Calvin bago bumalik sa lugar na ito. Naisip niya kung sakali, dito niya na itatalaga ang buong oras at kanyang panahon. Wala na siyang balak pang bumalik sa Maynila, lalo na ngayon nakikita niya ang unti-unting pag-angat ng lugar. Hindi niya namamalayang nasa tapat na siya ng restaurant at tanaw niya si Jenny mula sa salaming dingding na nagmamap ng sahig, habang ang kasama naman ito ay siyang nagsiserve. Maaga pa iyon kaya wala pang gaanong customer. Tapos magmap, nagsimula itong magpunas ng mga mesa at inayos.
Hindi na namalayan ni Calvin kung gaano na siya katagal nakatayo malapit sa restaurant at nakatanaw lang sa dalaga nang hindi sinasadya mapatingin ito sa gawin niya. Hindi man niya aminin sa sarili, may kung anong meron kay Jenny na gustong-gusto niyang nakikita, na tanging siya lang atang nakakapansin pero hindi niya matukoy kung ano yun. Kaya idinadaan niya na lamang sa pagsusungit ang lahat na hindi naman umi-epekto sa dalaga. Sinabi na rin niya sa sarili na hindi siya mai-inlove kahit pa kailan dahil pasakit lamang ang hatid noon sa kanya. "Sir," kumakaway nitong tawag sa kanya. May magagandang ngiti sa labi at nagniningning ang mga mata na gusto niya laging nakikita. Lumapit siya sa may pinto at binati naman siya ng gwardya at pinagbuksan na rin. "Good morning, sir." Bati ni Chef Dan na nasa counter. Binati din siya ng dalawang assistant nito sa kusina. Nginitian niya ang mga ito at tinanguan at kunwari iginala ang paningin sa loob. Nahagip niya si Jenning nakangiti sa kanya pero napalis pagkakita sa seryoso niyang muka at bumalik sa trabaho. Naglakad siya at pumasok sa kitchen upang tignan sa loob. Malinis ang buong restaurant maging kagamitan. Sinabi niya kasi sa mga ito na dapat palaging malinis, maging ang kalidad ng pagkain at kapag may problema, dapat sinasabi sa kanya kaagad. Paglabas niya sa kitchen, nahagip na muli ng paningin niya si Jenny na may kausap na dalawang lalaki. Customer ang mga ito. Ang isa'y malagkit na nakatitig sa dalaga na tila hindi naman napansin ng babae. Matapos talikuran ni Jenny ang customer upang kumuha ng order, lumapit siya sa dalawang lalaki. Kita niya pa kung paano sinundan ng malagkit na tingin si Jenny. Marahil nakilala siya ng dalawa na may-ari ng resort kaya agad nagbawi ng tingin at tumango na hindi makatitig sa kanya. Wala namang kakaiba sa kilos ng dalawa pero hindi niya gusto kung paano nito tignan ng employee niya. Tuloy, gusto niyang dukutin ang mga mata ng lalaking iyon at isawsaw sa suka. "Anong kailangan mo?" Walang kabuhay-buhay na tanong ni Alfon kay Nicole nang dalawin siya nito sa trabaho. 3 buwan niya na itong iniiwasan simula nang magisnan niya ito sa kanyang silid isang umaga at matuklasan na may namagitan na naman sa kanilang dalawa. Sa galit sa babae, itinapon niya ito sa labas ng kanyang bahay. Sabi nito ay lasing na lasing siya at malinaw na sinasamantala nito ang pagkakataong masolo siya. Noong time ding yun, inamin sa kanya ng babae na sobrang mahal siya at gagawin ng lahat makuha lamang ito. Pero para sa kanya, mananatiling si Shari ang mahal niya kahit na wala na ito. Pero dahil pinuntahan talaga siya ni Nicole sa kanyang pinapasukan, wala na siyang magawa kundi ito ay harapin. "Alfon, buntis ako." Mangiyak-ngiyak nitong Saad. "Natatakot ako kina mama at papa. Tiyak na palalayasin nila ako kapag natuklasan to at hindi pa ako graduate." Tuluyang namuo ang luha sa mga mata ng babae, halatang problemado. "Hindi ko anak yan at wala akong balak pakasalan ka dahil hindi kita mahal, Nicole. Si Shari lang ang mahal ko." Inis na tugon ni Alfon. Natigagal si Nicole. "Ano? Hindi mo pa nanagutan ng bata? Nagsasabi ako ng totoo sa'yo, Alfon. Ikaw ang ama nito." Nakangiwi dahil sa pag-iyak nitong sabi. Marahas namang napabuntong hininga ang lalaki. "Paano ko nakakasiguradong anak ko nga yan? Hindi nga ako yung lalaki na kauna sa'yo, Nicole. Isa pa, hindi ko ginusto ang mga nangyari sa atin, kundi ginusto mo lang kaya wala akong pakialam. So sustentuhan ko yan, pero never kong pakakasalan ka." Inis na giit ni Alfon. Nasaktan at nainsulto si Nicole sa kanyang narinig mula kay Alfon, mula mismo sa taong mahal niya at handang ibigay ang lahat pero irresponsable pala. Naiiyak siyang tumingin dito bago nagmamakaawa sa lalaki. Akala niya kapag napatay niya na si Shari, magiging okay na ang lahat sa kanila ni Alfon, na siya na ang pakakasalan nito pero nagkamali siya. Hindi nagtagal, lumuhod na si Nicole sa harapan ni Alfon at nagmamakaawa na pakasalan siya alang-alang sa bata. Pero sa halip na pakinggan ng lalaki, tinalikuran ng babaeng nakaluhod. Hiyang-hiya si Nicole sa mga nakakita sa ginawa niya. Umuwi itong umiiyak sa bahay at nagsumbong sa ina na siya ay nagdadalang taot si Alfon ng ama nang dinadala niya. "Totoo ba ang sinasabi mo, Nicole?" Tanong ng kanyang ama nang marinig ang pagsusumbong niya sa ina. Bumaling ang tingin ng dalaga sa kanyang ama na tila nagpapaawa. Hindi niya inakalang nasa bahay pala ito pero mabuti na rin yun. "Yes pa. Isang gabi, nagmalasakit ako kay Alfon dahil sa lasing na lasing siya at wala sa sarili kaya pinilit niya ako at hindi ko alam na magbubunga ang kanyang ginawa." Pagsusumbong ni Nicole. Nagkatinginan ng mag-asawa.
Hindi nagtagal, bumalik sa kwarto nito ang kanyang papa at pagbalik, galit na may bitbit na baril. Papatayin ko siya. Paano nagawa niya sa ito, Nicole? Magpinsan kayo ni Shari, pati ba naman ikaw? Wika nitong galit na galit. Mabilis nilang pinigilan ng kanyang ina ang kanyang papa. Papa please, wag mong patayin ang ama ng anak ko. Buntis ako't kailangan niyang panagutan to. Kailangan niya akong pakasalan. Umiiyak na wika ni Nicole. Lalong naggalit ang ama ng dalaga at hindi ito nagpapigil sa pagalis at tinungo ang lalaki. Nagulat na lamang si Alfon nang makita ang ama ni Nicole na inaabangan siya sa labas ng kanyang bahay pagkagaling niya sa trabaho. Galit na galit itong sinugod siya ng suntok sa panga. Walang yaka, pinagkatiwalaan kita, pati anak ko ginalaw mo. Pahila siyang itinayo nito. Gustuhin mang lumaban ni Alfon, hindi niya magawa. May respeto pa rin naman siya sa tiyuhin ni Shari. Tito, magpapaliwanag ako. Hindi ko gusto ang nangyari sa amin ni Nicole. Maniwala ka sa akin. Mahal na mahal ko si Shari. Sa pangalawang pagkakataong bibigwasan siya nito, sinalo ni Alfon ng kamao ng lalaki. Hindi naman siya papayag na saktan na lang siya nito ng ganoon na lamang. Amili ka, Alfon. Pakakasalan mo yung anak ko o ipapakulong kita. Hindi ako papayag na maging disgrasya yung anak ko. Tandaan mo yan. Hinihingal nitong wika. Pagkatapos, kinuwelyuhan siyang muli. Maya-maya patakbong lumapit si Nicole at sinundan pa lang ama sa bahay ni na Alfon. Iyakap nito ang lalaki matapos itulak ng ama. Pawag mong saktan si Alfon please, mahal ko siya. Mahal na mahal. Umiiyak na wika ni Nicole habang nakikiusap sa ama nito. Pinigilan naman ng lalaki ang sarili na muling sugurin si Alfon. Bibigyan kita ng 1 linggo, Alfon, para pag-isipan ng sinabi ko. Anagutan mo yung anak ko para wala tayong problemang dalawa. Naiintindihan mo? Sa ngayon, mahinahon na ang boses ng lalaki. Walang tugon kay Alfon dahil wala siyang balak pakasalan si Nicole. Naramdaman na lamang niyang inalog siya ng babae. Alfon, umuo ka na kay Papa. Kailangan mong panagutan ng batang nasa sinapupunan ko. Wala sa sariling napatingin siya sa gawin ng ama nito. Hindi niya kayang pakasalan si Nicole dahil hindi niya ito mahal pero wala siyang magagawa. Tumango siya bilang pagpayag. Nilapitan siya ng lalaki at tinapik sa balikat. Thank you, Alfon. Pagkasabi nun, niyakap siya ni Nicole pero marahan niya itong tinanggal sa pagkakayakap at bahagyang inalayo sa kanya. Walang paalam na ito'y tinalikuran. Naiwan namang nakangiti si Nicole dahil tagumpay ang kanyang plano. Sa huli, bumagsak din sa kamay niya ang lalaki at kapag kasal na sila ni Alfon, wala na itong magagawa pa. Samantalang si Alfon, malakas na sinuntok ang pinto ng kanyang silid dahil sa hindi makontrol na galit. Ginawa talaga ni Nicole ang lahat para lamang ito'y magtagumpay. Ganoon man, pagsisisihan itong piniling magpakasal sa kanya. Gagawin niyang impyerno ang buhay nito. Wala pang 1 linggo, dinaos ang simpleng kasal ng dalawa habang masayang masaya si Nicole at si Alfon naman tila pinagsakluban ng langit at lupa dahil wala siyang ibang gustong makasama sa harap ng altar kundi si Shari lang. Magpahanggang ngayon, ito pa rin ang kanyang mahal at mananatili ito sa puso niya habang buhay pero sa pagkakataong yun, kailangan niya nang tanggapin na wala ito. Hindi naman malaman ni Shari kung bakit tila sa araw na yun, kay bigat ng katawan niya simula pa kaninang umaga pagbangon niya. Iniisip niya kung baka dahil sa bago niyang pwesto ngayon, masyado daw kasi siyang mapang-akit sa mga customer kaya inilipat siya ni Calvin sa hotel. Madali lang naman ang trabaho niya dahil maglilinis lang naman siya ng kwarto. Matapos ang duty, natagpuan na lamang niya ang sarili sa gilid ng dalampasigan. Sa papalubog na araw siya nakatanaw, tila ba kapag ito ang tinitignan niya, may naaalala siya sa kanyang pagkatao. Hinahanap kaya siya ng kanyang pamilya ngayon? May magulang pa kaya siya? May kapatid? Maayos ba kaya ang buhay niya dati? Iilan lamang yun sa kanyang mga katanungan sa isipan na walang kasagutan. Bigla ay binalot ng matinding kalungkutan ng puso niya at gusto niyang umiyak. Mimiss din kaya siya ng kanyang pamilya kung mayroon man. Minsan, hiniling niya na sana bumalik na ang kanyang alaala para makabalik na siya sa buhay na mayroon siya noon. Sa mga sandaling yun, nagpapakalango ng alak si Alfon. Kasal niya ngayon pero hindi siya masaya. Matapos ang selebrasyon sa kasal nila ni Nicole, kasama niya nang umuwi ang babae sa kanyang bahay pero dito siya nagtuloy sa teres habang inaalala ang kasintahang na mayapa na. Hanggang ngayon, daladala pa niya sa dibdib ang kasalanang nagawa dito. Sana man lang, nakahingi siya ng tawad bago ito binawian ng buhay. Hindi niya maiwasang pamuuhan ng luha. Kaya siya ngayon nasasaktan dahil sa sobrang galit na nasa puso niya.
Alam niyang pagkatapos ng araw na ito, magiging miserable ang kanyang buhay dahil sa babaeng pinakasalan. Shari, sana mapatawad mo ko. Sana buhay ka. Sana makita pa kita. Sana may pagkakataon pang makahingi ako ng tawad sa'yo. Mahal na mahal kita, Shari. Bulong ng utak niya habang nilalango ang sarili sa alak. Maya-maya, may kamay na humawak sa kanyang braso. Alam niyang si Nicole yun, kaya hinawi niya ang kamay nito. Alfon, matulog na tayo. Paglalambing ng babae at yumakap sa kanya. Galit niyang tinanggal ang braso nito tsaka patulak na inilayo sa kanya. Lumayo ka sa akin, Nicole. Iyo kitang makita. Pagdudusahan mong nagpakasal ka sa akin dahil ituturing kitang basura. Galit na dinuro ni Alfon ng babae tsaka galit nitong ibinatong walang lamang bote kaya sa gulat napasigaw si Nicole. Nakita na lamang ni Nicole ang pasuray na lalaki naglalakad papalayo. Pasasan ba't mauhulog din yung loob nito sa kanya? Kumuha na lamang siya ng walis at nilinis ang kalat ni Alfon sa teres tsaka siya nagtungo sa kwarto. Tulog na ang asawa at hindi man lang nakapagbihis. Nasisiyahang pinagmasdan ni Nicole ang gwapong mukha nito. Hindi nakatiis na nilapitan. Hindi niya napipigilang haplusin ang mukha nito at kintalan ng mga halik ang mga labi ni Alfon. Tsaka ito binihisan at yakap na natulog. Pasado 9:00 na ng gabi, pabalik na sana si Calvin sa mansyon na makasalubong si Emma. Nagtaka pa siyang hindi nito kasama si Jenny. Out of duty na ang mga ito, dapat ay nasa kwarto na ang dalawa. Maaga pa kayo bukas Pagpapaalala niya rito. Yes sir, hahanapin ko lang si Jenny. Kanina pa kasi wala sa silid naming dalawa. Napansin niyang nakapag-out na si Jenny 5:00 pa lang ng hapon kanina. Bahagyang may kabang bumundol sa dibdib ni Calvin. Bigla ay sumagi sa kanyang isipan na baka bumalik na yung alaala nito at umalis na ng resort at hindi nagpaalam sa kanya. Kaya sa halip na umuwi ng mansyon, bumalik siya ng hotel para i-check kung naroon pa ang dalaga. Pero ang sabi ng gwardya, matapos ng duty nito, umalis na agad. Inisa-isa niya ang cottage sa gilid ng dagat upang doon hanapin ang dalaga. Nag-aalala siya rito at baka may masamang nangyari kay Jenny. Nang halos maikot na ang resort na hindi pa ito nakita, nagpasya na siyang magtungo sa dagat. Binaybay niya at halos patakbo na ang kanyang ginawa hanggang sa may mahagip ang kanyang paningin ng isang bulto ng tao malapit mismo sa gilid ng dalampasigan. Sigurado niyang babae iyon dahil mahaba ang buhok at tila pamilyar sa kanya. Nang tuluyang makalapit, nakilala niyang si Jenny. Tahimik lamang itong nakaupo sa buhanginan at nakatanaw sa dako pa roon. Marahas siyang napabuntong hininga at malalaki ang hakbang na lumapit rito. Nandito ka lang pala, pinag-alala mo pa kami. Inis niyang saad, naisa ng pagalitan ito nang mapansing malungkot ang mukha ng dalaga. Wala itong kakibo-kibo sa kanyang sinabi, tila nga para bang hindi siya napansin or sinadyang hindi pansinin. Nang hindi makatiis, tumikim siya upang agawin ang atensyon nito. Umupo na rin siya sa buhangin malapit sa dalaga katulad kung paano ito nakaupo. Sinilip pa niya ang mukha nito. Ngayon niya lang napansin na umiiyak pala si Jenny. May problema ba? Tanong niya sa babae nang sa wakas mapansin siya nito. Saglit itong lumingon sa kanya. Nagpahid dito ng luha. Pasensya ka na sir ha, nalulungkot lang talaga kung hindi ko maintindihan. Iniisip ko lang kung may pamilya ko. Sa pagkakataong iyon, hindi niya maramdamang mainis dito, bagkus ay para bang gusto niyang yakapin si Jenny at i-comfort para mabawasan ang lungkot sa mga mata nito. Nga lang hindi niya magawa dahil wala siyang lakas ng loob na gawin yun. Kung gusto mo ng kausap or kapag may problema ka, makikinig ako, go ahead. Sa halip ay mabait niyang turan. Tingin niya'y nawala ang lungkot kanina sa mga matang iyon nang masulyapan siya. Okay lang ako sir. Pagkuway tumayo ito mula sa buhanginan at nagpagpag ng maruming pangupo. Magpapahinga na lang ako sir, baka bukas okay na to. Good night sir, salamat talaga. Pagkuway tumalikod at siya iniwan. Ang bilis ng kanyang kamay na nahawakan ito sa isang palad. Hindi naman niya sinasadya, wala nga siya sa sarili na gawin yun. Ewan ba niya kung bakit parang hindi siya komportabling makita itong malungkot. Sa ginawa naman niya, ito ay nagulat. Agad siyang nilingon at sa kamay nilang dalawa tumitig. Halika na, ihahatid na kita. Patay mali siya na lang siya at baka kung anong isipin sa kanya. Hindi ito umimik na sumabay sa kanya sa paglalakad habang siya naman may masarap na pakiramdam ngayong hawak ito sa kamay at kasabay niyang naglalakad. Sa mga sumunod na araw,
Napapansin ni Shari na may nagbago kay Calvin sa pakikitungo sa kanya. Kung dati para siyang alila kung ituring nito, ngayon ay hindi na. Madalas, inaaya siya nitong kumain ng barbecue kapag wala na siyang trabaho. Kinakaibigan siya ni Calvin, yun ang kanyang napapansin. Hindi na ito ang dating masungit sa kanya. 4 na buwan na ang lumipas na naging palagay na ang loob nila sa isa't isa. Kapansin-pansin din ang madalas nilang pag-uusap pagkatapos ng trabaho at kapag nakapag-duty naman siya, madalas siyang pinupuntahan nito sa hotel. Ipinakilala na rin siya ng lalaki sa ina nito nang minsang dumalaw sa resort. Mabait naman ang mami ni Calvin. Wika nga nito, nais ng mag-asawang anak para magkaroon na ito ng apo. Subalit tila daw nawala na ng tiwala si Calvin sa mga babae dahil sa ex-GF nitong manluloko. Kaya mo yan, Calvin. Kausap naman ng binata sa sarili sa gabing yun habang tinatanaw ang dalaga malapit sa dagat. Ilang araw na siyang nagtangkang ligawan ito pero hindi niya magawa. Kinain niya pang sinabi na hindi mai-inlove pang muli sa iba. Pero heto, hindi siya mapakali pag hindi nakikita ang babae. Gustong-gusto niya ang mga ngiti ni Jenny kahit na ang pagkurap ng mga mata nito. Ilang gabi na rin niya itong pinag-isipan ng maigi. Kung sakaling dumating ang araw na makaalala na ito sa nakaraan at siya naman ay makalimutan, nakahanda siyang ligawan ulit ang dalaga para sa muli ay mahalin siya. Jenny? Mahina niyang tawag mula sa likuran nito para mapalingon ng dalaga. Kay tamis kaagad ang ngiti nito sa labi pagkakita sa kanya. Hindi naman maawat ni Shari ang sarili na titigan ng lalaking may hawak ng isang punpun ng bulaklak. Araw-araw, sa tuwing magkasama sila ni Calvin, hindi niya maiwasang may sumibol na kung ano sa kanyang damdamin. May pagkakataong nais niya itong makita at sinasadya niya ito sa opisina para lamang silipin. Nahalata na nga siya ni Emma at sinasabing bagay silang dalawa ni Calvin at kapag niligawan siya nito, sinabi niya sa sariling sasagutin na kaagad ang binata. Ang ganda, para sa akin ba yan? Tukoy niya sa hawak nitong bulaklak. Agad naman itong inabot sa kanya. Bakit, may iba pa bang tao rito? Pabirong tanong ni Calvin habang masuyong nakangiti. Sabi ko nga para sa akin yan. Salamat sir. Matapos sabutin ay tumitig siya rito. Matanong ko lang, in love ka na ba sa akin? Walang paligoy na tanong ni Shari. Kinikilig pa siya sa sarili niyang tanong. Narinig niya pa itong tumawa ng mahina. Pag sinabi ko bang oo, may chance ba na ma-in love ka rin sa gwapong tulad ko? Mayabang nitong tanong sa kanya. Yung may-ari ng buong resort na to, yung kasing gwapo nyo at napakasimpleng tao, bakit hindi? Ani Shari habang ramdam niyang naglalarong insekto sa kanyang sikmura. Ang maligawan ng katulad nito isang milagro. Siya na dayot hindi alam kung saan nagmula. Imposible man pero nangyari. Tila ba sa pagkakataong iyon, wala na siyang pakailam sa kanyang nakaraan dahil sa palagi silang magkasama ni Calvin, binabago nito ang kanyang damdamin. Totoo? Halos hindi naman makapaniwala ang lalaki. Oo naman, kaya kung naliligaw ka sa akin, sinasagot na kita. Seryoso bagaman nakangiting saad ni Shari. Ilang segundo ding natulala si Calvin na hindi makapaniwala. Mukhang ayaw mo ata. Hindi na naituloy ni Shari ang sasabihin nang kabigin siya bigla nito upang yakapin. Thank you Jenny, mahal kita. I love you so much. Pagkasabi nito, nag-angat ng paningin ng lalaki upang siya'y titigan. Shari naman ang hindi matinag ngayon habang tulala kay Calvin. Hindi siya makapaniwalang nakatunghay sa kanyang lalaki at halos dangkal lang ang pagitan ng mukha nila. Bukod doon ay yakap pa siya nito. Calvin, gusto din kita. I love you too. Tugon naman ni Shari. Pinagsawa naman ito ang mga matang titigan ng maamong mukha ng babae habang hindi makapaniwalang nobya niya na ito ngayon. Marahan niyang hinaplos ng palad ang pisngi nito habang napapatitig sa labi ng dalaga. Walang pag-aalinlangang tinawid ang pagitan ng mukha nilang dalawa upang dampian ito ng halik sa labi. Ang akala niyang dampi lang, mas naging malalim at nanabik siya nang matikman ang matamis nitong labi. Pakiramdam ni Shari, yun ang kauna-una ang halik na natikman sa buong buhay niya. Halos hindi siya pinatulog ni Calvin sa halik na yun. Kinabukasan habang nagtatrabaho, nagulat na lang siya nang may mga brasong yumakap sa kanyang bewang. Calvin, nakilala niya kaagad ang nobyo. Wala akong sinabing magtatrabaho ka pa dito. Saway nito sa kanya habang nanatiling nakayakap sa kanya. At anong gagawin ko maghapon dito sa resort? Magbibilang ng tao ganun? Pamimiloso po niya. Kailangan ko ng assistant sa office. Halika. Pahila siya nitong inilabas sa kwartong yun matapos tanggalin sa kamay ang mga hawak na panlinis.
Teka lang Calvin, sino ang gagawa nito? Nag-aalalang tanong ni Shari. Ako nang bahala dyan. Pagkuway dinala siya sa office ng lalaki na matatagpuan sa ikalimang palapag ng hotel. Pagpasok nila sa office, agad siyang niyakap nito. I miss you Jenny, wika ng lalaki. Napangiti si Shari. Miss na din niya ang boyfriend. Sa bagay kahit nga noong hindi pa niya ito nobyo, namimiss niya na ang lalaki. Ngayon pa kaya? Matapos yakapin, iniipo siya nito sa sofa. Sabi ng lalaki ang duty niya ngayong araw ay titigan lamang ito maghapon habang may ginagawa ito sa harap ng mesa. At dahil boss niya si Calvin, wala siyang magagawa kundi ito ay sundin. Isa pa, pabor yun sa kanya dahil hindi naman nakakasawang tignan ang mukha ng nobyo. At habang ginagawa niya iyon, kinikilig siya kapag nga naman sineswerte siya. Imagine, naka-aircon pa siya at nakaupo lang habang nakatitig dito. Eyes on me baby. Pagpapaalala ni Calvin nang malingon sa bintana ng office siya nito nakatingin. Napansin niya kasing umuulan. Muli niyang ibinalik ang atensyon dito. Nakakangalay palang trabahong binigyan nito sa kanya. Bukod doon ay inaantok siya. Lihim namang natatawa si Calvin. Cute nitong walang kurap na nakatitig sa kanya habang abala siya sa ginagawa. Nang matapos pirmahan ng ilang dokumento sa ibabaw ng kanyang mesa, bumaba na sila upang kumain, pero bago yun, inipon niya muna ang kanyang mga employee upang ipakilala bilang girlfriend si Jenny, especially sa mga lalaking may lihim na pagtingin sa babae. Nais niyang matuldukan na ang pantasya ng mga ito sa nobya dahil sisiguraduhin niyang bago matapos ang buwang yun, ikakasal na ito sa kanya. Ang nais niya bago bumalik ang alaala ni Jenny, mag-asawa na silang dalawa dahil hindi niya mapapayagang makuha pa ito ng iba. Will you marry me, Jenny? Nakaluhod sa paanan ni Shari ang lalaki at nakalahadang kumikinang na bato sa isang mamahaling singsing habang nagsusumamo si Calvin sa dalaga. Nahiyak naman ang reaksyon ni Shari na nakatitig sa binata. Narito sila pareho sa mansyon ngayon ng lalaki at inimbitahan siya nitong mag-dinner. Matapos nilang kumain, nagulat na lamang siya sa nobyo nang biglang lumuhod sa kanyang harapan. Sa proposal ni Calvin, napuno ng kaligayahan ang puso ni Shari. Maluha-luha siya sa kaligayahan. Si Calvin naman, kabado habang iniintay ang magiging tugon ni Shari. Isang buwan pa lang ang nakakalipas simula nang sagutin siya ng dalaga, pero para sa kanya, sapat na ang isang buwang paghahanda sa sarili at tuluyan itong magiging parte ng buong buhay niya. Para sa kanya, si Jenny or Shari lang ang buhay niya at hindi niya nahahayaan pang makuha ito ng iba. Sa lumipas na isang buwan, lihim niyang natuklasan ang tunay nitong pagkatao. Nagbayad siya ng detective upang alamin kung sino nga ba ito at kung paano napadpad sa lugar niya. Inilalang Jenny ay natuklasan niyang si Shari Legwis, ulila at ikakasal na sana sa nobyo nitong si Alfon na ngayon kasal na sa pinsan mismo ni Shari na si Nicole. Nagdadalang tao pa ito. Bukod doon, natuklasan rin niya na sa araw mismo ng kasal ni na Shari at Alfon ay pinagtangka ang kitili ng buhay ni Shari ng pinsan nitong si Nicole at sigurado siyang kahit na magbalik pa ang alaala ni Shari, wala itong nobyong babalikan pa at nais niya lang makasiguro ngayon. Yes Calvin, tinatanggap ko. Ang saad naman ni Shari, masayang masaya pero naluluha. Agad namang isinuot ni Calvin ang singsing sa daliri ni Shari at mabilis na tumayo upang yakapin ang kasintahan. Pagkuway hinagka ng nobya sa labi na tinugon naman ng dalaga. Dahil dito, matagal naghinang ang labi nila bago naghiwalay. Parehong humihingal pero ilang saglit pa muling inangkin ni Calvin ang labi ni Shari. Mas maalab hanggang sa pabuhat ng dinala ni Calvin sa silid nito ang dalaga. Nakalimot na rin si Shari at nadala sa mainit na haplos ng nobyo. Lahat kaya niyang ibigay sa lalaking ito. Hindi niya alam kung bakit basta napapaliyad na lamang siya matapos nitong ilapag sa ibabaw ng kama nang paulanan siya nito ng intense na halik. Hindi na rin niya makontrol ang sarili hanggang sa pareho na silang tuluyang nakalimot. Matapos ang sandaling namagitan sa magkasintahan, nakatulog si Shari habang si Calvin nanatiling nakatitig sa dalaga. Lalong minahal ni Calvin ang nobya at tumaas ang respeto niya rito. Nang masiguro niyang malinis itong nakuha at hindi nalawayan ng manluloko nitong dating kasintahan at ngayon hindi siya papayag na maalala pa nito ang lalaking yun. Inintalan niya ng halik ang natutulog ng nobya, kailanman hindi niya ito pakakawalan pa. Nang magsawang titigan, mahigpit itong niyakap tsaka natulog na rin. Kinabukasan pagising ni Calvin, wala na ang nobya sa kanyang tabi. Tanging naiwan na lang ay ang marka ng dugo sa kanyang kama.
Pero wala siyang pag-aalalang naramdaman. Tiyak na magkikita pa sila mamaya. Masaya siyang bumangon at ginawa ang daily exercise bago kalahating oras. Naligot pagkatapos ay nagbihis. "Good morning, Manang." Bati niya sa katulong nang siya ay bumaba upang mag-breakfast. Nginitian naman siya nito. Hindi kaya si Jenny ang rason kung bakit may mga magaganda kang ngiti? "Ikakasal na kami, Manang." Pumayag na siya. Masaya niyang wika. Alam na nito ang tungkol sa kanila at gusto nito ang nobya. "Talaga? Naku, matutuwa ang mami mo niyan." "Hay, salamat naman. Akala ko talaga wala ka ng balak mag-asawa." Palatak ni Manang. "Hinihintay ko lang talaga ang tamang babae. And finally, natagpuan ko na siya, Manang." Tura ni Calvin, tsaka masayang nagalmusal. "Pero sir, alam naman natin na..." "Alam ko yun, Manang." Putol ni Calvin sa sasabihin nito. Batid niya kasi kung anong sasabihin nito at hindi niya nakakalimutan na darating ang araw na babalik ang memorya ni Shari. Pero pinaghandaan niya na iyon. Sakali man, alam niya na ang gagawin at alam kung saan ito pupuntahan. "Nag-aalala lang ako para sa iyo, pero ikaw na nga lang ang bahala. Sana nga'y hindi na bumalik yung alaala ni Jenny. Total naman, masaya siya rito sa atin." Pahayag ni Manang. "Hindi natin masasabi yun dahil pwedeng bukas. Makalawa, bumalik na yung alaala niya. Sabi ng doktor pero nakahanda naman ako." Tugon naman niya na ipinagkibit balikat nito. Mabuti kung ganun. Matapos niyang mag-almusal, lumabas na siya ng mansyon upang tunguhin ang hotel. Pero humahango si Emma na nakasalubong niya, saktong nasa gate na siya ng resort. "Wala si Jenny. Umalis siya kanina pang umaga. Sa paggising ko, hindi ko na siya nadatnan. Galing ako ngayon sa hotel, hindi daw ito nag-time in." Hysterical nitong pagsusumbong sa kanya. "Kalma, Emma. Magdamag kami magkasama. Baka nasa dalampasigan na naman." Nakakasiguro niyang wika. Umiling-iling ito na tila maiiyak. "Sir, kung nasa dalampasigan siya, hindi siya magdadala ng damit. Walang iba niyang mga damit, maging ang mga importante niyang gamit sa kwarto." Lalong nag-hysterical si Emma. Mabilis niyang tinanong ang gwardiya ng resort kung may lumabas ng mas maaga pa sa alas 5. Sinabi nitong oo, pero pirma lang ang naka-log-out, walang pangalan. Dali-dali siyang bumalik sa mansyon upang kunin ang sasakyan. Di niya na naisipang lingunin si Emma na tumawag sa kanya. Ito ang sinasabi ni Manang. Hindi kaya nagbalik na ang alaala nito? Nakadama siya ng takot. Bigla siyang nag-alala. Mas lalo niya pang binilisan ang pagpapatakbo ng kanyang sasakyan. Hindi na nga siya nakakapagpaalam pa kay Manang. Nais niyang maabutan si Shari. Lingid kay Calvin sa mga sandaling yun, nakasakay na sa bus pa Maynila si Shari. Namamalisbis ang mga mata sa luha. Naalala niya na ang lahat. Masakit ngayon ay 7 buwan nang lumipas. Ano nang nangyari kay Alfon na hindi siya sumipot sa kanilang kasal? Isa pang inaalala niya. Nagising siya kanina sa kandungan ng iba, sa isang taong hindi niya kakilala, at naisuko niya ang lahat dito. Pagbaba ng bus ay sumakay siya ng taxi patungo sa bahay ng nobyo, pero halos madurog ang puso niya nang bumungad si Nicole sa harapan niya at napakalaki ng tiyan. "Shari, buhay ka?" Takot nitong bulalas na nagkakandautal ang boses pagkakita sa kanya. Sa pagkagulat ni Nicole, nanlaki ang mga mata nito. Si Shari naman ay semi-reaction habang napapatingin sa tiyan ni Nicole. At mas lalo siyang nagulat nang maya-maya lumabas si Alfon mula sa loob ng bahay, bihis na at halatang papasok sa trabaho. Kung paano siya nagulat sa nabungaran ay ganoon din ito, tila nakakita ng multo. Nang makabawi na bitawan ng dala at lumapit sa kanya at subalit na pamulagat naman siya nang harangin ito ni Nicole at galit na galit siyang tinignan. "Umalis ka na, Shari. Buntis ako't si Alfon ng ama. Higit sa lahat, kasal na kami." Para bang walang anumang sad ng babae, bigla'y itinulo siya sa kinatatayuan na napatingin sa gawin ng lalaking kauna-unahan niyang minahal. Ang lalaking sa buong buhay niya ay nais makasama. "Shari?" Sambit ni Alfon habang nakatitig sa kanya. Para bang may gustong sabihin pero hindi naman naituloy. "Alfon, totoo ba yung sinasabi ni Nicole? Ikaw ang ama ng dinadala niya? Totoo bang ikinasal na kayo? Totoo ba?" Nasasaktan niyang tanong habang namamalisbis ang kanyang mga luha. Dama niya ang panginginig ng kanyang mga kalamnan. Kaya siya gustong patayin ni Nicole para makuha ang lalaking mahal niya. Napakasama nito. Hindi niya akalaing ganito ang madadatnan niya sa pagbabalik niya sa kanyang alaala. "Shari, maniwala ka sa akin. Hindi ko ginusto ang mga nangyari sa amin ni Nicole. Ikaw pa rin ang mahal ko."
Pagpapaliwanag ni Alfon, makikita niya sa mga mata nito ang pait at sensiridad sa mga sinasabi nito. Sinungaling ka, Alfon. Singit naman ni Nicole na galit din. Anong hindi mo gusto? Maraming beses mo akong ginalaw. Pinakasalan mo pa ako't higit sa lahat nagbunga yung ginawa natin. Pagkuway bumaling sa kanya. Kaya Shari, umalis ka na dahil hindi mo makukuha sa akin si Alfon. Sigaw nito sa kanya. Nicole, alam mong hindi kita mahal. Si Shari ang mahal ko. Napilitan akong pakasalan ka dahil lang sa bata. Alam mo yan. Nagalit na binalingan ni Shari ang pinsan matapos magdilim ang kanyang paningin at nakalimutang buntis ito. Malinaw na sa kanya ang lahat ngayon. Walang pasubaling sinugod at ito ay sinabunutan. Hindi pa siya nakontento. Pinagsasasampal si Nicole dahil walang kasing sama ang ginawa nito sa kanya. Pinagtangkaan siyang patayin para lamang makuha nito ang lalaki. Itong buwan siyang nawalan ng memorya at hindi alam ang nangyari sa kanya. Kaya wala itong kapatawaran. Walang kapatawaran ang ginawa nitong iyon sa kanya. Hayop ka, Nicole. Pinagtangkaan mo kung patayin para lang sa sarili mong kapakanan. Kaya papatayin din kita. Umiiyak, bagaman galit niyang sigaw habang patuloy sa pagsabunot at sampal sa babaeng kriminal. Hindi siya nagpaawat kay Alfon kahit napilit silang pinaghihiwalay. Wala rin siyang naririnig sa pagmamakaawa ni Nicole dahil hindi ito makapanlaban kundi sa po ang sariling tiyan. Hindi siya nakaramdam ng awa rito sa tuwing maaalala ang ginawang pagtatangka sa buhay niya at pangaagaw ng lalaking mahal. Hindi siya magpapatawad at ipaparamdam niyang kinamuhian ito maging si Alfon na niloko siya. Kung talagang minahal siya ng lalaki, kahit anong gawin ni Nicole, iisipin nito ang magiging damdamin niya. Pero pinakasalan pa nito ang babaeng kriminal matapos buntisin. Idadamay niya ito sa galit niya. Pareho lang kayong mga manloloko. Hindi ko kayo mapapatawad. Sigaw niya habang umiiyak. Nahinto lang siya sa pagwawala nang sumigaw na sa sakit si Nicole. Ang anak ko! Alfon ang anak natin! Dinudugo na pala ito na hindi niya namamalayan habang pinagbubuhatan nito ng kamay. Shari, tama na. Maawa ka sa bata. Sigaw naman ni Alfon habang pigil siya sa dalawang kamay. Pinanlisikan niya ito ng mata at si Alfon naman ang sunod na pinagsasasampal. Lulukohin din naman pala siya nito. Pinatagal pa ng 2 taon at pansin niya pa mismo ang kapal ng mukha nito. Mga manluloko kayong dalawa. Hinding-hindi ko kayo mapapatawad. At ikaw, Nicole, ipapakulong kita. Pagbabayaran mo yung ginawa mong pagtatangka sa buhay ko. Isusumpa ko kayong pareho. Pagdudusahan niyo yung ginawa niyo sa akin. Tsaka pinagsasasampal muli ang lalaki. Hanggang sa nakita niyang nawawala na ng malay si Nicole dahil marahil sa sakit na nararamdaman nito. Madami na ring tumagas na dugo mula sa puwerta ng babae. Shari, aayusin natin to. Pag-usapan natin please, pero sa ngayon, hayaan mo muna ako madala si Nicole sa hospital. Pagsusumamo ni Alfon, magkahalong sakit at sama ng loob niya itong sinundan ng tingin ang lalaking papalayo, buhat ng walang malay niyang pinsan palabas ng bahay. Tingin ba nito kaya niya pa itong patawarin? Wala na silang aayusin dahil si Alfon mismo ang sumira nun. Nangihina siyang napasalampak ng upo sa simento habang umiiyak. Hindi niya alam kung paano siya ulit magsisimula. Napakasakit para sa kanya ng tagpong madatnan kanina. Umaasa pa man din siya ng magandang wakas para sa kanila ni Alfon. Pero sakit lang ang idudulot nito. Nang maubos ang luha sa kanyang mata, tumayo siya at marahang inilibot ang paningin sa bahay ng nobyo. Nakasabit pang malaking portrait ng kasal ni Alfon at Nicole sa dingding na sana larawan nila ni Alfon ang naroon. Sa galit ay kumuha siya ng matigas na bagay at binasag ang malaking frame ng larawan na iyon na para bang sa kanyang ginawa, mababawasan ang bigat ng kanyang kalooban, pero nasira niya na lahat-lahat, naroon pa rin ang sakit hanggang sa nilisan niya na ang bahay na yun at ipinangakong kailanman hindi na babalik pa kahit si Alfon ayaw niya nang makita. Shari, bulalas ng kanyang tita Mayet pagkakita sa kanya. Dito siya dumiretso pagkagaling sa bahay ni Alfon. Tita, usal niyang bumulwak ang kanyang mga luha. Marami siyang gustong sabihin pero ang sikip ng kanyang dibdib. Buhay ka, anak. Hindi malaman kung iiyak or mangingiti ito nang bigla siyang yakapin. Napahagulgol na ito nang tuluyan siyang yakapin. Matagal sila sa ganoong posisyon magkayakap habang umiiyak. Salamat sa Diyos at buhay ka, pero paano? Anong nangyari? Habang umiiyak, isinalaysay niya ang nangyari sa tiyahin maging ang pagtatangka ni Nicole sa kanyang buhay. Hindi ito makapaniwala
at tanging paghingi lamang ng tawad ang ginawa sa kanya. Nagmakaawa na wag ipakulong si Nicole alang-alang sa dinadala nitong sanggol sa sinapupunan. Sa nangyari kay Nicole, nakunan ito bago umabot sa ospital. Nagkaroon ng komplikasyon ng bata at dahil kulang sa buwan kaya hindi ito nakaligtas. Labis na nasaktan ng magulang ni Nicole maging ang babae sa nangyari. Sinisi naman ni Nicole si Shari na siyang naging rason kung bakit ito nakunan. Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya sa akin, ma. Hinding-hindi. Palahaw ni Nicole habang inililibing ang anak. Namamalisbis ang luha nito. Kasalanan mo ang lahat ng ito, Nicole. Kaya walang ibang pwedeng sisihin kundi ikaw. Pasalamat ka na pakiusapan ko yung pinsan mo na wag kang ipakulong. Paano kung hindi siya nakaligtas mula sa dagat? Magiging kriminal ka sa sarili mong pinsan. Galit na wika ni Mayet. Ginawa ko lang yun dahil sa labis na pagmamahal ko kay Alfon. Umiiyak na sigaw ni Nicole sa kanyang ina. Hindi tama ang ginawa mo, Nicole. Anak, hindi ka namin tinuruan ng papa mong gumawa ng masama. Hindi mo lang alam kung gaano ko nasasaktan sa mga nangyayari ngayon. Maging si Mayet, umiiyak din. Kapwa humagulgol ang mag-ina. Hindi alam ni Nicole kung paano tatanggapin ang pagkawala ng anak niya. Galit ang kanyang ama sa kanya dahil sa pagtatangka niyang pagpatay kay Shari, lalong-lalo na si Alfon. Wala nang mamatay ang kanilang anak, hindi niya na ito nakita pang dumalaw sa hospital. Talagang walang malasakit sa kanya si Alfon. Talagang hindi siya nito mahal, kundi napilitan lamang siyang pakasalan dahil sa bata. Napakaswerte ni Shari na ito yung minahal ng taong mahal niya. At masakit para sa kanyang isipin na baka masaya na ang dalawa ngayon. Bang si Alfon, tahimik na nagluluksa para sa pagkawala ng kanyang anak, pero iniisip niyang siguro nangyari ang bagay na ito upang itama niya ang pagkakamaling nagawa niya. Hanggang ngayon, si Shari pa rin ang mahal niya at patuloy na mamahalin, pero dahil sa kasalanang ginawa niya, nagdudusa siya ngayon at kinamumuhian nito. Hindi niya alam kung nasaan si Shari dahil tuluyan na itong umalis sa poder ng tiyahin at hindi rin alam kung saan ito naroon ngayon. Alam niyang hindi na maibabalik pa ang lahat sa kanila, pero hangad niya na sana mapatawad man lang siya nito. Malaki ang kanyang naging kasalanan dahil sinira niya ang tiwala sa kanya ng babae. Ngayon wala nang pag-asang maibalik ang dating sila. Samantala si Shari naman, isang buwan ng kasalukuyang nagre-renta sa maliit na apartment at nagtatrabaho bilang encoder sa isang company. Graduate naman siya, ang kaso sa lahat ng kanyang ina-applyan ay walang bakante. Kahit siguro maging serbidora, papasukin niya para makaipon ng pera dahil nagdadalang tao siya ngayon. Matapos niyang magpaalam sa tiyahin at tiyuhin na bubukod na lang ng tirahan dahil hindi niya kayang makita sina Alfon at Nicole na magkasama, ay dito napadpad ang dalaga malayo sa itinuring niyang pamilya. Dito siya magbabagong buhay kasama ang kanyang magiging anak. Wala naman siyang habol sa lalaki na kabuntis sa kanya dahil hindi naman niya alam kung paano ito nakilala. Hindi niya kailangan ng lalaki sa buhay para lang masaktan pa siyang muli. Para sa kanya, sumpa ang magmahal. 2 taon silang tumagal ni Alfon pero sa huli, lulukohin lang pala siya nito at pagkatapos nito, mas gugustuhin na lamang niyang mag-isa. Malungkot sa ngayon pero masasanay din siya. Shari, kain tayo ng barbecue sa kanto, libre ko. Paglabas ng trabaho ay aya sa kanya ni Mira, kanyang ka-workmate. Alam kasi nitong nag-cravings siya sa barbecue. Mukhang ito ang pinaglilihaan niya pero walang nakakaalam na buntis siya. Salamat Mira pero pansin ko palaging ikaw ang nanlilibre sa atin. Nahihiya niyang wika. Ito kasi ang pinaka-close niya sa trabaho. At dahil mapilit si Mira, nagpaunlak naman siya. Paglabas nila ng gusali ay nilakad ng dalawa patungo sa kanto. Ang kapwa mapatigil dahil sa isang sasakyang huminto mismo sa kanilang harapan. Nagkatinginan pa sila bago kunot noong tumingin sa bintana ng sasakyang unti-unting bumubukas. Tumambad sa kanilang paningin ang gwapong mukha ng isang lalaking hindi pamilyar sa kanila ni Mira. Get in the car. Walang anumang mando ni Calvin sa babae. Ibabalik niya ito sa resort at ipapaalala kung anong meron sila. Inabot nga lang ng 1 buwan dahil nung araw na hahabulin niya dapat ito pa Maynila, saktong tumawag si Manang at isinugod daw ang mami niya sa hospital. Wala siyang nagawa kundi hayaan muna si Shari kahit miss niya nang makita ang nobya. Masigit siyang kailangan ng mami niya. Kung hindi pa nga siya ipinagtulakan na sunduin na si Jenny, hindi niya pa dapat ito iiwan. Matigas kasi ang ulo ng mami niya at tanging sa kanya lamang nakikinig. At sino ka naman? Tanong ng dalagang sumimangot. Shari ang gwapo. Pabulong ni Mira sa dalaga na ikinataas ng kilay niya. Wala akong pakailam Mira.
Lahat ng gwapo manluloko. Is niyang saad na pabulong, hindi pa rin siya makapag-move on kay Alfon. Nainip ang lalaki kaya tuluyan na itong bumaba ng sasakyan. Tumambad sa kanyang harapan kung gaano ito katangkad. Tama naman si Mira, gwapo nga ito. Tipong matutulala ka at mawawala sa sarili kapag natitigan mo. Malakas niyang siniko si Mira na nakanganga habang nakatingin sa lalaki. Tinatanong mo kung sino ko? I'm Calvin Aguilar, your boyfriend and your groom soon. Pagpapakilala ng lalaki sa kanya. Nagkatinginan naman sila ni Mira sa sinabi nito. Nakita niya pa ang seryosong mukha ng lalaki at habang sinasalubong niya ang mata nito, kinakabahan siya pero ipinilig niya ang kanyang ulo. Hindi niya ito kilala. Imposible ang sinasabi ng lalaki. Napakislot pa siya nang hawakan nito ang kamay niya. Ayaw mong maniwala? Ito, tignan mo. Pagkuha iniharap nito sa kanyang isang palad na may suot na singsing. Engage ring ang tawag dyan. Napasunod naman ang tingin si Shari sa palad niya. Totoong may suot siyang singsing na ngayon niya lamang din napansin. Ilang sandali pa, nalipat sa mukha nito ang mga mata niya. Matagal siyang napatitig sa lalaki pero wala siyang maalala. Basta nagising siya sa isang silid nun na may kasamang lalaki. Hindi nga siya sigurado kung ito ang lalaking yun. Sa matinding pag-aalala, hindi niya na inabala pang alamin kung sino ang lalaking katabi niya sa kama. Kahit na halos hindi siya makabangon sa sakit noon ng kanyang gitna, mas ginusto niya noon na makabalik kay Alfon. Alam kong hindi mo ko maalala, Shari, pero hayaan mo ko ipaalala kung anong meron tayo. Mahal na mahal kita, sumama ka sa akin. At pagkasabi noon ng lalaki, basta na lamang siyang niyakap nito na ikinalaki ng kanyang mga mata. Umalis ka na, hindi kita kilala, baka mamaya masamang tao ka. Tulak niya sa lalaki, tatalikuran na sana ito pero muli siyang hinawakan sa kamay. Marami akong pruweba na magkasintahan tayo. Ipapakita ko lahat ng yun basta sumama ka sa akin. Makulit na saad nito. Bitawan mo nga ako. Asik niya sa lalaki at binawi ang kamay. Naiinis na talaga siya rito. Baka modus nito yun sa mga babae at wala siyang tiwala sa lalaki. Madali niyang binalingan si Mira. Halika na. Hila niya sa kaibigan. Napahilamos naman si Calvin pero hindi siya basta-basta susuko. Magaling ata siya sa lahat ng bagay. Hindi siya papayag na hindi nito maaalala. Gagawin niya lahat. Pero dadahan-dahanin niya muna ang babae. Ayaw naman niyang matakot ito sa kanya. Sa halip na kumain ng barbecue, nagpa siya na lang si Shari na umuwi na lang. Naiintindihan naman siya ng kaibigan. Pagdating sa kanyang boarding house, nagulat pa siya pagkakita sa makulit na lalaki na kausap ng kanyang kasera. Paano naman ito nalaman ng tirahan niya? Sinusundan ba siya nito? At talagang nauna pa ito sa kanya. Mukhang hindi siya tatantanan ng lalaking ito. Ikaw na naman? Duro niya sa nakangiting lalaki. Ako nga at tinuutusan kitang mag-impake. Sasama ka sa akin sa resort. Ani Calvin, at paano ka naman nakakasiguro na sasama ako sa'yo? Pinamiwangan niya ito. Shari, sumama ka na. Total naman boyfriend mo yung lalaking ito. Isa pa, may titira na ngayong gabi sa kwarto mo. Singit ng landlady niya. Napamulagat siya. Abat bakit naman ho kayo ganyan, aling korason? Nagbayad naman ho ako ng renta. Basta, iwanan nyo na lang yung susi pagkaalis nyong dalawa. Pagkasabi nito, tumalikod na ang babae. Siya naman ay napabuntong hininga. Nasulyapan naman niya ang lalaki na nakangiti pa rin sa kanya na tila ba nasisiyahan. At pagkatapos ng eksenang yun, wala pang isang oras, heto't nakasakay na siya sa mamahaling kotse ng lalaki na nagsasabing boyfriend niya. Ipinaliwanag naman ito sa kanya kung paano siya napadpad sa resort na pag-aari mismo ni Calvin at kung paano siya kinupkup ng lalaki. Higit sa lahat, kung paano siya niligawan hanggang sa nahulog ang loob niya rito at pumayag na makasal silang dalawa. Mula sa passenger seat, napapatingin siya sa lalaki. Pinanunood niya ang perpekto nitong kilos habang nagmamaneho. Iwas na iwas siyang mapatingin sa mukha ng nagpakilalang Calvin sa kanya. Subalit parang may kung anong malakas na enerhiyang naghihila sa kanya na ito ay tignan. Dala na rin marahil ng curiosity kung paano nga ba siya na in love sa lalaki. Biglay naalala na naman niya si Alfon. Parehong gwapo ang dalawa pero mas maapil lang ang isang ito at hindi niya alam kung iyon ang dahilan kaya ang bilis niyang ibigay ang kaban na ipinagkait niya noon kay Alfon. At kung kasintahan niya nga ang lalaking ito, maaaring ito din ang ama ng dinadala niya. Sa matagal niyang pagtitig dito, nalingunan siya ng lalaki. Siguro napansin itong kanina pa siya pinagmamasdan. Pilyo siyang kinindatan kasabay ang isang ngiti dahilan para umarko ang puso niya.
Dagli siyang nag-iwas ng tingin at ipinukul sa labas ng sasakyan ng paningin matapos itong irapan. Ilang oras itong nag-drive hanggang makarating sila sa port. Sasakay sila ng ferry boat patungong resort na abot ng 2 oras ang biyahe. Pagdating sa loob ng ferry, mas pinili niyang pumwesto sa labas habang tanaw ang madilim na parte ng karagatan. Isang masakit na alaala na naman sa kanyang gunita ang nagbalik. Kung paano siya inihulog noon ni Nicole sa yate, tanda niya pa yun. Pero naputol ang kanyang pagbabalik tanaw nang may maramdamang brasong pumulupot sa kanyang bewang. Nang lingunin niya, si Calvin ang kanyang nakita. "Anong ginagawa mo?" Asik niyang tanong at nagtataray na naman siya. "Niyayakap ka, ano pa ba? Wala namang masama dahil boyfriend mo ko at isa pa ikakasal na tayo." Pagkasabi na nadya itong dampian siya ng halik sa pisngi. Pagkailangang naramdaman niya pero hindi niya magawang alisin ang mainit nitong brasong nakayakap sa kanya. May masarap kasi sa kanyang pakiramdam habang nakayakap ang lalaking ito. Bukod doon, tila nawala ang trauma niya sa dagat nang ihulog siya ni Nicole. Sa mga bisig ni Calvin ay pakiramdam niya'y safe siya at walang gagalaw sa kanya. "I love you, Shari." Sa pananahimik niya'y usal nito bago siya dinampian ng halik sa pisngi na gumapang sa kanyang leeg. Kilabot naman ang naramdaman niya. Magpoprotesta sana siya pero sinakop ng mga labi nito ng halik ang labi niya. Latang sabik, ramdam niya ang saglit na pagtutol ng rumaragasang kakaibang init sa kaibuturan ng kanyang puso. Nanulak ang kamay niya at tumukod sa dibdib ng lalaki pero hinawi lamang nito yun at inilagay sa kanyang likuran. Nagpanik ang utak niya nang lalo pa siya nitong halikan pero may ibinubulong ang puso niya hanggang sa nawala ang pagtutol sa kanyang isipan at nadarang sa mainit nitong halik tsaka lamang siya binitiwan ng lalaki. "I miss you so much," sabi nitong humihingal bago siya niyakap ng mahigpit. Hindi siya kumibo. Hindi nga niya maintindihan kung bakit buo yung tiwala niyang naibigay na ata rito. Hinayaan na lamang niyang kung anong gusto nitong gawin. Bigla ay nais niyang maalala si Calvin. Kung sa papaanong paraan nga ba siya na in love rito. "Jenny, salamat at nakabalik ka na." Bulalas ng isang ginang pagdating nila sa resort sa bahay ng lalaki. May kalakihan dahil 2 palapag yun. Ipinakilala naman kaagad dito sa kanya ni Calvin at sinabing iyon ang pangalan niya sa isla. Mabait ang ginang at magiliw sa kanya at ramdam niyang magaan ang kanyang loob dito. Ito rin ang naghatid sa kanyang kwarto at ang pangalan nito ay si Manang Dolor. Nang mapagsolo sa kwarto, nilibot niya ang paningin sa kabuuan ng silid. Wala talaga siyang maalala pero dama niya ang kapanatagan sa kanyang kalooban. At sa araw-araw na pananatili niya sa resort, para bang araw-araw din siyang nililigawan uli ni Calvin. Pinatunayan nito ang sinasabi kung gaano siya kamahal. Maaring hindi niya ito maalala, subalit ang puso niya ang nagsasabing mahal din ito. Masaya siya kapag nandyan si Calvin at dahil sa lalaki, tuluyan siyang nakamove on kay Alfon. Kaya naman pumayag siya makasal rito bago niya isilang ang quadruplets na nasa kanyang sinapupunan. Hindi dahil si Calvin ang ama ng kanyang mga anak, kundi dahil natutunan niya na rin itong mahalin sa maiksing panahong inilagi niya sa resort. Matapos ang kasal, lumuwas ng Maynila ang mag-asawang Calvin at Shari. Masyadong excited ang kanyang biyanang babae sa nalalapit niyang panganganak, lalo pat hindi basta-basta ang 4 na sanggol sa kanyang sinapupunan. Biyanan niya ang kasakasama sa doktor nang sumapit ang kanyang kabuanan dahil nasa resort ang asawa. Bukod sa biyanan at doktor na tumitingin sa kanya, nandyan din ang kanyang tita Mayet. Madalas siyang dalawin sa bahay para kamustahin ang kanyang pagbubuntis. Nalaman niya rito na naghiwalay din sina Nicole at Alfon at kasalukuyang nasa probinsya ang lalaki at doon nagtatrabaho. Si Nicole naman bumalik sa pag-aaral. Sadyang hindi sila para sa isa't isa ni Alfon kahit na umabot sila ng 2 taon at hindi rin si Nicole ang destiny nito dahil kahit kasal na ang dalawa ay naghiwalay pa rin. Masaya na siya ngayon at wala na ring galit sa kanyang puso dahil sobrang pagmamahal sa kanya ni Calvin. Ito ang nagturo sa kanya upang patawarin ang taong nanakit sa kanya. Nang dumating ang panganganak niya, maaga pang tinawagan ng kanyang asawa. Pasado 10:00 na ng gabi siya nagsimulang mag-labor. Hanggang 2:00 ng madaling araw siya isinalang sa operasyon ng doktor upang isisaryan dahil hindi niya kayang ilabas ng normal ang 4 na anak niya. Healthy naman ang mga sanggol nila ni Calvin, 2 baby boy at 2 baby girl na pinangalanan nilang Sheena, Cyrene, Cedric at Cyrus. Sobrang cute nila. Pahayag ni Calvin habang pinagmamasdan ng 4 na musmos sa loob ng crib. 1 linggo na ang lumipas simula nang siya'y manganak at nanatili sila sa Maynila.
pero excited na siyang umuwi sa resort. Madami din kasi nag-aantay sa kanila doon na makita ang quadruplets. Isa na si Manang Dolor at kaibigang si Emma. Hinawakan ni Calvin ang munting kamay ng isa nitong anak. Bahagyamang tulog ay malakas ang pakiramdam ni Cyrus. Kumapit agad ang apat nitong daliri sa ama na ikinangiti ni Calvin. Tumukwang ang lalaki upang alayan ng tigi-isang halik ang kanilang anak. Malakas din ang pakiramdam ni Cyrene dahil nagmulat ang munting mga mata nito, pero agad din namang pumikit at natulog ulit. Habang sila ni Calvin walang sawang pinagmamasdan ng kanilang mga anak, hanggang sa ito naman ang magayang matulog na silang dalawa. Sa unang kaarawan ng kanyang quadruplets na ginanap sa resort, hindi niya inaasahang kasama ng tiyuhin at ng kanyang tita si Nicole, ang anak nitong nagtangka sa kanyang buhay. Ngayon lang din niya ulit nakita ang babae. Wala na rin sila parehong balita kay Alfon. Marahil may sarili na rin itong pamilya. Dahil ipinawalang bisa na nito ang kasal kay Nicole, patunay na hindi talaga nito mahal ang babae. Pinsan, mapapatawad mo pa ba ako? Naglakas loob itong lapitan siya upang kausapin. Totoong galit na galit siya kay Nicole noon, pero sa paglipas ng panahon, nawala na rin ang galit sa kanyang puso dahil na rin sa sinapit ng kanyang pinsan. Nawala nito ng anak na siyang dahilan, plus iniwan nito ng lalaking sobra nitong minahal. Kumbaga, nagdusa din ito sa sariling kagagawan at naging lesson sa babae na walang magandang maidudulot ang masamang gawain. Pinapatawad na kita, Nicole. Ngayong isa na akong ina, mas mahalaga sa akin ang matiwasay naming pagsasama ng asawa ko at walang galit sa puso. Ngayong maayos na rin naman ang buhay mo, sana hindi ka na magkamali pang muli. Sa tuwa, niyakap siya nito. Naiiyak pa habang nagpapasalamat. Nangako rin ng babae na hindi na mauulit pa ang mga kagagahang pinaggagawa nito noon dahil sa bugso ng damdamin. Ipinakilala din sa kanila ang bago nitong kasintahang si Brian na tumanggap sa nakaraan ni Nicole. Maging ang kanyang tiyuhin at tiya ay labis na nagpasalamat sa kanya sa pagpapatawad na ginawa niya sa anak ng mga ito. Para sa kanya, mabait pa rin ang Diyos dahil hindi nagtagumpay ang pinsan sa balak nito sa kanya. Mipas pa ang 3 taon na naging masaya ang pagsasama nila ni Calvin at walang dagok na dumating sa kanilang buhay. 4 na taon na ang kanilang mga anak at malapit ng mag-aral. Mas lalo naman itong napalawak ang resort. Masaya sila rito at nais ng kanyang asawa na dito na sila manirahan habang buhay at dito masubaybayan ang paglaki ng kanilang mga anak. Pero paminsan-minsan, lumuluwas sila ng Maynila para dumalaw sa biyanan kasama ang 4. Every weekend, ginagawa nila yun. Tulad sa araw na yun. Daddy, si Cyrus, inaaway po ako. Sumbong ni Cyrene. Nasa biyahe sila pa Maynila sakay ng kotse. Nasa likod ang 4 at siya naman nasa passenger seat. Sa malas, nasiraan pa sila sa gitna ng daan at kasalukuyang inaayos ngayon ni Calvin ang sasakyan. Flat ang gulong, kailangan itong palitan yun. Dahil abala ang lalaki, hindi napansin ng ama ang anak. Sinaway niya si Cyrene pero inaasar naman ito ni Cyrus kaya umiyak na ang isa. Dahil dito, tinawanan naman ito ng huli. Habang tahimik lang si Sheena dahil may hawak itong gadget kung bakit palagi niyang napapansing madalas magbangayan ang dalawa niyang anak na kailanman hindi pa nagkakasundo. Habang lumalaki ang 4, napapansin niyang may kanya-kanyang ugali ang mga ito. Si Cyrus, likas na mapangasar at si Cyrene naman, likas ding pikon kaya madalas ito ang sakit ng kanyang ulo. Binigyan niya ng tagi-isang masamang tingin ng dalawang anak na nag-aaway at nagbigay siya ng warning pero mas lalo atang nag-away ang dalawa at nagsakitan pa na tila hindi siya narinig. Away ng dalawa, nadaganan na ang tahimik na si Sheena sa gilid habang nakaupo kaya umiiyak naman ito. Umawat ang isa pa niyang anak na si Cedric. Nagkagulo ang 4 na bata at hindi niya maiwasang umusok ang ilong sa galit. Mahaba ang pasensya niya pagdating sa mga anak dahil nga mga bata ito. Pero kulang sa disiplina dahil spoiled sa lola at daddy. Sa unang pagkakataon, napagbuhatan niya ng kamay ang dalawa niyang anak. Sa galit kasi, napalo niya ito para lamang manahimik. Nakita naman ni Calvin ang kanyang ginawa at ramdam niyang nagalit ito sa kanya. Matapos aluin ang dalawang anak, hindi na siya kinausap hanggang sa makarating sila sa malaking bahay sa Maynila. Parang wala namang nangyari pagdating nila nang sumalubong ang kanyang biyanan at isa-isang sabik na niyakap ang mga apo. Ang dalawang katulong ang siyang nagdala ng mga gamit nila sa kwarto. Kumain din sila dahil nagpahanda kaagad ng masarap na tanghalian ng matanda. Pagkatapos, sumali ang asawa sa kaguluhan sa sala kasama ang kanilang mga anak.
Sumapit ang gabi na wala silang kibuan ni Calvin na iyon ang unang pagkakataong tiniis siya ng asawa. Pwes, kung para sa lalaki mali ang ginawa niyang pagdidisiplina sa kanyang anak, makikipagmatigasan siya rito. Matapos linisin ang 4 na bata at patulugin, dito na rin siya nagpalipas ng gabi sa kwarto ng mga ito. Kung hindi siya kakausapin ni Calvin, hindi niya rin ito kakausapin. Kung ayaw nito sa uri ng pagpapalaki niya sa 4, wala siyang magagawa. 2 araw sila sa Maynila, kaya nagpasya siyang dumalaw sa kanyang tiyahin. Isinama niya si Sheena at Cedric at iniwan ng 2 makulit sa lola. Maayos naman siyang nagpaalam sa biyanan. Hay, salamat naman anak at napadalaw ka. Naku, namimiss ko na talaga itong mga apo ko. Binigyan ng tig-iisang mahigpit na yakap ng tiyahin ang 2 niyang anak. Nagtaka pa nga kung bakit hindi kasama si Cyrus at Cyrene. Sinabi niya na lang na hindi niya kayang dalhin ng 4, kaya iniwan niya ang mga ito sa lola. Pero ang totoo, gusto niya lamang huminga. Hindi siya sanay na hindi kinikibo ni Calvin. Sumasama ang loob niya. Sa ilang taon nila, ngayon ito nangyari kaya naninibago siya. Nasanay siyang sweet ito sa kanya, kaya naman kung hindi siya kikibuin ito, hindi siya babalik sa bahay. Pero mabuti naman at hindi nakakahalata ang kanyang tita. Nasaan kayo ng mga anak ko? Mabigat na tanong ni Calvin sa kabilang linya. Gabi na nang siya'y tawagan nito. Wala din siyang balak na tawagan ng lalaki. Ang plano niya, dito matulog sa kanyang tiyahin at bukas na umuwi. Kina tita, susunduin ko kayo. Agad nitong tugon. Hindi na, uuwi din kami. Ayoko. Putol nito sa kanyang sasabihin. Namimiss ni na tita ang bata. Sinamantala ko na. Total nandito na rin lang tayo sa Maynila. Sabi pa niya at hindi pinahalatang masama ang loob niya rito. Okay, dyan na tayo magpalipas ng gabi kung yan ang gusto mo. Pupunta na lang kami dyan ni na Cyrus at Cyrene. Pagkasabi, pinatayan siya ng linya. Sinadya nito yun para hindi siya makapagprotesta. Isa iyon sa ugali ni Calvin na siyang gustong nasusunod lagi at hindi niya maiwasang mainis sa asawa. Wala pang 2 oras, heto na ang 3. Mami! Nag-uunahan ng 2 anak na yumakap sa kanya. As usual, nagsusumbong na naman itong si Cyrene sa kapatid at si Cyrus ay ganoon din. Iiling-iling na lang siyang binigyan ng halikang 2 anak na na-miss din, tsaka naghanda siya ng merienda ng mga ito at iniwan sa sala kasama ang tiyahin. Nakita niyang nakatingin sa kanya si Calvin pero ni Sulyap hindi niya ito ginawaran. Kinagabihan, nag-one-on-one ng tito niya at si Calvin habang sila naman ng kanyang tita matapos patulugin ng mga bata, nagkwentuhan muna. 1 taon ng kasal si Nicole kay Brian at naging maayos naman ang pagsasama ng 2. Bukod doon, malapit na ring magkaanak ang mag-asawa kaya masaya na rin ang mga ito para sa anak. Inabot din sila ng halos alas 11 ng gabi sa pagkukentuhan bago nagpaalam na mauna nang matulog sa asawa nito at ganoon din siya. Sinilip pa muna niyang 2 lalaki sa labas at magkakbay pang nag-uusap na kapwa na lasing. Nang makitang tapos na ang 2 sa iniinom at mapansin niyang papasok na sa loob ng bahay, nagmamadali na siyang nagtungo ng silid. Hindi nagtagal, pumasok si Calvin. Halos walang ingay itong humakbang papalapit sa kanyang kinahihigaan. Sinadya niyang pumesto sa pinakasulok ng kama. Nakatingin siya rito dahil gising pa siya. Umupo ito sa gilid ng kama pero hindi siya kinibo kahit na alam nitong gising siya. Talagang nakikipagtikisan sa kanyang lalaki no? Kapag hindi pa siya kinausap ngayon, hindi siya sasama sa resort bukas. Matapos hubarin ang suot nitong polo maging ang pants, tsaka siya nag-iwas ng tingin dahil boxer short na lang ang suot nito. Sanay itong matulog ng nakahubad kaya hindi na siya naninibago. Patalikod siyang pumesto sa kama pero muli siyang iniharap ng lalaki. I'm sorry, anas nito bago siya malambing na hinalikan sa pisngi. Napaismid siya, yun lang naman ang gusto niyang marinig. Patatagalin pa ni Calvin. Pasasamain pa yung loob niya. Di ako galit, nagtatampo lang. Ayaw mo kong kibuin, galit ka sa akin. Pagtatampo niya, umiti ito bago siya hinaplos sa muka. I love you, Shari. Sorry kung pinasama ko yung loob mo. Naiiyak naman siyang tumango. Hindi rin naman niya kayang patagalin ang away nila, lalo't hindi siya sanay kaya pinatawad niya ito. At isa pa, wala naman talaga silang dapat pag-awayan. May pagkakamali din siya. Siguro mas kailangan niyang habaan ng pasensya sa mga anak para maiwasang maulit ang ganitong pangyayari. I love you too, Calvin. Tugon niya, tsaka yumakap sa mahal na asawa. Siniil kaagad siya nito ng halik sa labi. Tinugon niya hanggang sa nauwi sa mainit na eksena ang nangyari. Alam niyang walang perpektong pagsasamang mag-asawa at hindi may iwasan ang ganoong pangyayari.
Marami pa silang pag-aawayan at pagsubok na pagdadaanan, pero ang mahalaga, alam nila kung paano ito malalagpasan. Kinabukasan, masaya na silang mag-asawang bumalik muli sa resort. At kahit nagkakagulo na naman sa likod ng sasakyan dahil nag-aaway na naman ng dalawang magkapatid, nagpalitan lang sila ng matamis ng ngiti ni Calvin. Walang bago, sadyang mga bata lang ang mga ito.